Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1081-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Noong mga nakaraang buhay pa niya, narinig na ni Mateo noon na ang pamilya Yates ay mayroon pa ring ninunong void mystic na malayo sa mga makamundong gawain. Hindi niya akalain na nagkataon lang na natapos ang kanyang mahabang buhay sa panahong ito. Alam na ng pamilya Yates ang potensyal ni Megan at natural lamang na ituturing siyang pag-asa ng pamilya Yates. Paanong hindi darating ang isang napakahalagang tao? Kahit gaano pa man kasuklam-suklam na makipaghiwalay si Mateo kay Megan, hindi niya pa rin magagawa iyon. Lalong ayaw ni Megan na makipaghiwalay kay Mateo. Para sa kanya, nakasama lang niya si Mateo sa paglalakad matapos dumaan sa mga paghihirap at panganib. Hiniling niya na sana ay manatili siyang kasama si Mateo at hindi na mahiwalay dito magpakailanman. Ngunit ang mga pangyayari sa buhay ng tao ay mahirap hulaan. Ang mahalagang bagay ng pamilya Yates, malinaw na hindi niya ito maaaring baliwalain. Chen Ao, sundan mo si Megan. Siguraduhin mong hindi mo siya hahayaang masaktan. Kung hindi, ikaw lang ang mananagot. Seryoso ang tono ni Mateo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Chen Ao nang sabihin niya, "Opo, Ginoo." Ngunit tumanggi si Megan at sinabing, "Kuya Mateo, mapanganib ang biyahe mo. Hindi ganoon kadali ang mga pangunahing kapangyarihan ng ilang banal na rehiyon. Napakalakas ng lakas ni Elder Ao, mas mabuting isama mo siya sa tabi mo. Babalik lang ako sa Bright Moon City, bakit ko pa kakailanganin ng proteksyon? Kung hindi ka talaga mapapanatag, hayaan mo na lang si Lander na sumama sa akin." Sinabi rin ni John Feng, "Oo, Panginoong Matthew. Ang Bright Moon City ay tahanan ni Megan, maaari kayang may mga taong nang-ahas na apihin siya." Walang magawa si Mateo at hinayaan na lang si Lander na samahan si Megan at umalis ng magkasama. Habang pinapanood ang pagkawala ng anino ni Megan sa transmission array, nakaramdam si Mateo ng pagkawala. Banal na rehiyon, isa itong napaka-espesyal na pag-iral. Mayroon lamang itong isang malaking domain. Ngunit ang lugar na ito ang pinakamalakas na lugar ng buong Divine Realm. Hindi isa sa. Ang Panginoon ng banal na rehiyon ay ang hari ng banal na tagapagpatatag ng langit. At ang Holy Region din ang nag-iisa at tanging paksayon na nagtataglay ng 10 dakilang banal na hari sa 8 dakilang super banal na lupain. Bukod dito, ang Alchemist Association na nagtatag ng buong sistema ng Alchemist ay matatagpuan din sa Holy Region. Siyempre, naroon pa rin ang lihim na tore ng langit na nababalot ng misteryo. Napakaraming makapangyarihang puwersa, kabilang ang mga pangunahing puwersa, ang nagtipon sa iisang rehiyon. May isip ang laki ng kapangyarihan. Ang titulong Void Mystic Powerhouses ay halos na ipapasa-pasa mula sa bibig hanggang bibig. Ngunit ang mga titulo ng 10 dakilang banal na hari ay itinakda ng lihim na tore ng langit. Kung tama man o hindi ang mga ranggo ng 10 dakilang banal na hari, walang nakakaalam. Dahil hindi pa sila naglaban sa isa't isa noon. Kahit papaano, hindi pa sila nagpalitan ng santukan sa harap ng mga tao. Ngunit ang 10 dakilang banal na hari mismo ay tila walang gaanong pagtutol sa ranggong ito. Kinilala nila ng palihim ang ranggong ito. Ang Panginoon ng banal na rehiyon ay tinaguri ang hari ng pagpapatatag ng langit. Ang gayong walang kapantay na malupit na pangalan ay natural na kumakatawan din sa kanyang walang kapantay na makapangyarihang lakas. Napakahimala talaga ng banal na rehiyon na ito. Kung susuportahan mo ang pinakamalaking lungsod sa kalangitan ng banal na kaharian, gaano kaitikot ang enerhiya ng asensya na kailangan nito? Tumingin si Tucker sa lungsod na iyon na nasa itaas ng mga ulap at napasigaw ng may gulat. Ang banal na lungsod ang sentro ng banal na rehiyon, at siya ring pinakamalaking lungsod ng banal na kaharian. Maliban na lang, ang lungsod na ito ay wala sa lupa. Ito ay itinatag sa kalangitan. Ang lungsod ay nalubog sa mga ulap, hindi niya makita ang tunay na sitwasyon. Maaari pa nga itong sabihing isang himala. Nakangiting sabi ni Mateo, ang banal na lungsod ay isang himala sa simula pa lang, kaya ano pa ang dapat na maging dahilan ng malaking kaguluhan. Kung pag-uusapan natin kung aling paksayon ang pinakamahalaga sa pagpapanatili ng mana sa banal na kaharian na ito, walang iba kundi ang banal na lungsod.
Kung hindi dahil sa kasong ito, paano nito maisisilang si Reynold Wood, ang ganoong uri ng halimaw? Reynold Wood. Hindi napigilan ni Tucker na mapanganga nang marinig ang pangalang ito. Malinaw na hindi ito pamilyar. Tumango si Mateo at sinabing, iyan ang Heaven Stabilizing Divine King na nagmumula sa bibig ng lahat, ang pinakamataas na antas ng pag-iral sa 10 dakilang Divine King. Dahil dito, maging si Chen Ao ay hindi rin napigil ang mapasinghap. Matagal na niyang naririnig ang pangalan ng 10 dakilang banal na hari, na kilala bilang 10 pinakamalakas na tao sa banal na kaharian sa kasalukuyan. Kung gayon, hindi ba't ang ranggo 1 ito ang magiging numero 1 tao sa kasalukuyang Divine Realm? Sa ganoong pag-iral, paano sila hindi magiging interesado? Bulong ni Alwin, lumalabas na ang tunay na pangalan ng Heaven Stabilizing Divine King ay Reynold. Nakangiting sabi ni Mateo, sinabi ko na sa inyong lahat noon pa na mahilig magpanggap na misteryoso ang mga taong ito. Pero si Reynold ay talagang napakalakas. Ang mga titulo ng ibang mga banal na hari ay kadalasang nauugnay sa kanilang mga pinakamahuhusay na larangan, samantalang ang kay Reynold ay hindi. Ang lalaking ito ay halos walang kahinaan na maaaring pagsamantalahan. Ang kanyang lakas ay halos nagpapawalang pag-asa sa mga tao. Ang tinaguriang 10 dakilang banal na hari ay mga nilalang na hindi maarak ng ibang tao. Para sa isang dalubhasa sa banal na hari tulad ni Alwin, hindi niya alam ang pangalan ni Reynold. Ngunit si Mateo ay may matalik na relasyon sa ilan sa 10 dakilang banal na hari. Ang kanilang mahiwagang belo ay walang halaga sa harap ni Mateo. Ngunit lubos pa ring hinangaan ni Mateo ang lakas ni Reynold. Kahit ang isang mapagmataas na tao tulad ng Spirit Bristle Divine King ay puno ng papuri kay Reynold. Natural lang na hindi na kailangang ipaliwanag pa ang kanyang kakayahan. Talaga bang kahanga-hanga? Kapag nakabawi na ako ng lakas, gusto ko siyang hanapin para makapagpalitan ng kuro-kuro. Gusto kong tingnan kung ang numero 1 tao sa Divine Realm na ito ay talagang kahanga-hanga o hindi. Sabi ni Chen Ao nang may hindi kumbinsido na tingin. Nakangiting sabi ni Mateo, ang dahilan kung bakit makapangyarihan si Reynold ay dahil kumpleto ang mga mana ng banal na lungsod. Ang pundasyon ng banal na lungsod ay tumagal mula pa noong panahon ng banal na Dao hanggang ngayon. Ito ang hindi maisip ng mga ordinaryong paksayon. Halimbawa na lang ang malaking hanay na ito. Ito ay nagpatakbo ng hindi mabilang na libu-libong taon at hindi humina ng matagal. Marahil tanging ang mga powerhouse ng Deity Realm lamang ang may ganitong kakayahan. Napakarami ng mga sekreto sa banal na lungsod. Ang napakalaking hanay ng mga banal na ranggo na ito sa harap ng kanilang mga mata ay nakapagpahangay ng walang humpay sa mga tao. Sa gitna ng mga panandalian at panandaliang ulap na iyon, ay nakatago ang isang walang kapantay na makapangyarihang hukbo. Ang hukbong ito ay nag-operate mula pa noong panahon ng banal na Dao hanggang ngayon ngunit hindi ito humina. Ang ganitong pundasyon ay natural na hindi maihahambing sa mga ordinaryong puwersa. Dati-rati maraming makapangyarihang nilalang ang nagnanais na pumasok sa mga ulap upang tingnan ang mga bagay-bagay. Ngunit lahat sila ay naging mga latak lamang. Sa paglipas ng panahon, wala nang nangahas na pumasok sa loob. Ginoo, sinasabi ng lahat na madaling pasukan ang banal na rehiyon, ngunit ang banal na lungsod ay mahirap pasukin. Paano? Tayo dapat pumasok sa loob. Tanong ni Alwin. Nakangiting sabi ni Mateo, tingnan mo, hindi pa ba dumating ang mga sumusundo sa atin? Tumingin ang lahat. Totoo nga, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na lumulutang pababa mula sa banal na lungsod. Isang binata ang nangunguna at ikinuyom ang kanyang mga kamao patungo kay Mateo at sinabing, maaari ko bang itanong kung si Lord Matthew ba iyon? Tumango si Mateo at sinabing, tama. Malugod na sinabi ng binata, haha, si Lord Matthew talaga. Ito ang Jaden, ang disipulong nasa ika-5 pwesto ng Holy City Purple Gold Hall. Kalahating buwan na ang nakalipas, natanggap ni Jaden ang utos ni Lord Cloudsky na hayaan akong tanggapin ang inyong kamahalan dito. Hindi ko inakalang ngayon, sa wakas ay dumating na ang inyong kamahalan. Hindi nagulat si Mateo nang malaman ng banal na lungsod ang kanyang pagdating. Ang banal na lungsod ang sentro ng banal na kaharian. Ito ay walang kapantay na may kaalaman. Hindi rin sinasadyang itago ni Mateo ang kanyang kinaroroonan. Dahil sa kanilang lakas, napakadali niyang maunawaan ang kanyang kinaroroonan.
Nang sabihin ng Jaden na siya ay isang disipulo ng Purple Gold Hall, isang bakas ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang Purple Gold Hall ay ang bulwagan kung saan naroon ang mga pinaka-elitistang disipulo ng banal na lungsod. Sa loob ay halos mga powerhouse ng Divine King. Para makapasok sa ikalimang pwesto, ang kanyang lakas ay kakaiba. Tumingin si Mateo kay Jaden at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, ang yabang naman ng matandang punk na yan. Dumating na ang batang Panginoon na ito, at hindi naman talaga siya personal na tumatanggap. 1082. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, biglang nagbago ang itsura ni Jaden at ng grupo ng mga disipulo sa likuran niya. Ipinahayag ng lalaking ito na siya si Matthew sa harap nila. Mas bata siya kaysa sa kanila. Pero umakto siyang parang isang senior nang sabihin ang mga salitang iyon. Sino si Cloud Sky? Si Cloud Sky ay isa sa 3 titan ng banal na lungsod. Ang kanyang katayuan sa banal na lungsod ay pangalawa lamang sa Heaven Stabilizing Divine King. Ang ganitong uri ng karakter na personal na nagtatalaga ng isang disipulo para lumabas at sumalubong, hindi pa rin kaya sapat ang kadakilaan nito. Medyo masyadong walang hiya rin ang lalaking ito sa harap nila, di ba? Haha, masyadong abala si Lord Cloud Sky at talagang walang oras para puntahan ang kamahalan. Sana ay hindi magdamdam ang kamahalan. Kamahalan, pumasok ka muna sa lungsod. Kapag tapos na sa trabaho si Lord Cloud Sky, tiyak na pupunta siya at magko-courtesy call kay Lord Matthew, sabi ni Jaden nang may magalang na ngiti. Sumulyap si Mateo sa kanya at sinabing may malamig na ngiti, "Hey, iyong matandang punk na Cloud Sky, hindi ba't nakikita kung hindi na ang dating ako, na may mataas na pagtingin sa kanyang pagkakakilanlan, kaya niya kayo pinapunta rito? Kalimutan mo na yan, ang pagpunta ko ngayon ay para sa mahahalagang bagay. Hindi ako bababa sa antas ninyong lahat, mga junior na ito." Para bang natanggal ang isang mabigat na pasanin kay Jaden. Iniabot niya ang kanyang kamay para manguna sa daan habang sinasabi, "Panginoon Matthew, pakiusap." Ang lugar na itinuro ni Jaden ay isang makapal na ulap na kulay ginto. Sa ilalim ng liwanag ng sikat ng araw, ito ay tila kumikinang. Bahagyang nagulat si Mateo nang sabihin niya, "Yo, Golden Cloud Sky Stairs." Nagmamalaki pa rin ang matandang punk na si Cloud Sky, no? Nakangiting tanong ni Jaden, ano ang sinasabi ni Lord Matthew? Ang kamahalan ng pinakamataas na alchemist ng Divine Realm. Sa iyong katayuan, natural lang, ang Golden Cloud Sky Stairs lang ang nababagay. Pero nagbago ang ekspresyon ni Chen Ao, at tiningnan niya si Jaden nang may galit habang sinasabi, anong ibig mong sabihin, bata? Pero mahinahong sinabi ni Jaden, itong senior na ito, hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Ang Golden Cloud Sky Stairs ang pinakamataas na pagtrato ng banal na lungsod sa pagtanggap ng mga kilalang panauhin. Isang baitang, 3,000 baitang, ano sa tingin mo ang ibig kong sabihin? Ikaw. Sandali na natigilan si Chen Ao at hindi mapigil ang tumingin kay Mateo habang sinasabi, Ginoo, mas mabuting umakyat tayo mula sa ordinaryong hagdanan ng Cloud Sky. Si Chen Ao, ang ganitong uri ng matandang halimaw, ay natural na pumunta sa banal na lungsod noon. Ipinagbabawal ang paglipad sa loob ng 10,000 milya mula sa banal na lungsod. Kung may sino mang magtatangkang lumipad papasok sa banal na lungsod, sila ay malilipol ng Maladivine Rank Grand Array. Ang tanging paraan upang makapasok sa banal na lungsod ay ang hagdanan na ito sa langit na may mga ulap. Sa ilalim ng banal na lungsod, may mga makapal na ulap. Iba-iba ang kulay. Hanggat nakakaapak ang isang tao sa mga ulap, natural na mabubuo ang isang hagdan ng may ulap at hamog. Ito ay tinatawag na hagdanan sa langit na may apoy. Ang kulay ng Cloud Sky Stairs ay mula sa mapusyaw patungo sa madilim. Ito ay nahahati sa 9 na ranggo, na katumbas ng 9 na ranggo ng mga martial artist, ayon sa pagkakabanggit. Hagdan sa langit na may ranggong ulap, isang hakbang, isang baitang. Ang pag-abot sa banal na lungsod mula sa ibaba ay nangangailangan ng isang buong taon. Habang ang ranggo 9 na hagdan ng Cloud Sky, isang baitang, 300 hagdan. Ang pag-akyat sa banal na lungsod ay nangangailangan ng isang araw. Habang nasa itaas ng ranggo 9, mayroon pa ring mas mataas na hagdanan, na tinatawag na Golden Cloud Sky Stairs. Ang hagdan sa langit na gininto ang ulap, isang baitang, 3,000 hagdan. Ilang oras lang ang kailangan para marating ang banal na lungsod.
Ang Golden Cloud Sky Stairs na ito ay may kulay ginintuan, mukhang napaka-deluxe. Ito nga ang ginagamit ng banal na lungsod sa pagsalubong sa mga kilalang panauhin. Pero, kahit ang mga ordinaryong Void Mystic Powerhouse na ito sa Golden Cloud Sky Stairs ay maaaring hindi rin ligtas na makaakyat dito. Nang makita ni Chen Ao ang napakaingat na kilos ni Jaden, naisip pa niya na talagang nag-aalala si Jaden sa pagkakakilanlan ni Mateo. Hindi niya inaasahan na may binabalak pala si Jaden. Naguluhan din siya kanina. Karaniwang mahinhin ang pakikitungo ng kanyang kamahalan sa mga tao. Bakit siya mayabang at mapagmataas na saloobin sa batang ito na nasa harap niya? Kailangang malaman ng isang tao na ang pagtawag niya kay Cloud Sky na matandang punk ay naglalagay sa kanya at kay Cloud Sky sa kapasidad ng iisang henerasyon. Ang iilang ito ay mga disipulo lamang ng Purple Gold Hall. Agad silang naging mas mababa ng isang henerasyon kumpara kay Mateo. Noon lang napagtanto ni Chen Ao kung bakit mayabang ang itsura ni Mateo ngayon. Lumalabas na matagal na niyang naintindihan ang iniisip ni Jaden kaya't sadyang pumwesto siya para makita ito. Nang marinig ang mga salita ni Chen Ao, nagkunwaring nagulat si Jaden at sinabing, paano ito nangyari? Si Lord Matthew ang pinakadakilang alchemist ng Divine Realm, isang taong kapareho ng henerasyon ni Lord Feng Tian. Paano siya makakaakyat mula sa ordinaryong Cloud Sky Stairs? Masyado ring kagalang-galang ang daang ito, di ba? Nandilim ang mukha ni Chen Ao, at pinagalitan niya, Brat, tumahimik ka para sa matandang ito. Naniniwala ka bang pupunitin ka ng matandang ito o hindi? Pero wala siyang pakialam kay Jaden at nagkunwaring bigla na lang siyang natauhan nang sabihin niya, Alam ko, hindi kaya ni Lord Matthew na muling nagkatawang tao, hindi na niya kayang umakyat sa Golden Cloud Sky Stairs na ito ngayon. Lord Matthew, itong Jaden ay may mabuting intensyon. Hindi ko inakalang hindi pala talaga makakaakyat ang kamahalan. Pasensya na, talagang pasensya na. Hahaha. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, ang grupo ng mga disipulo sa likuran niya ay humagalpak sa tawa. Humingi ng paumanhin si Jaden ng pasalita ngunit tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Hinihiling kong mag-pose ka. Hinihiling kong sakta ng panganay kong nakatatandang kapatid. Hindi ba't isa lang itong kawawang alchemist? Umakyat lang sa ulo ng panganay na kapatid sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa tingin mo ba talaga ay isa kang mahalagang karakter? Pagdating sa banal na lungsod, kahit isang dragon ay kinailangang pumulupot para sa iyong ama. Muntik nang matanggal ni Chen Ao ang kontrol nang gumamit si Mateo ng isang senadorias ng kamay para pigilan siyang magsalita. Tumingin siya kay Jaden at nakangiting sinabi, pinagawa sa iyo ni Junie yan, di ba? Ang tagal na ng panahon, napakaliit pa rin ang isip ng lalaking yan. Paano niya haharapin ang malalaking responsibilidad sa hinaharap? Ang Junie na lumabas sa bibig ni Mateo ay ang panganay na senior brother ni Jaden, ang punong disipulo ng Purple Gold Hall. Ang Junie na ito ay kapareho ni na Mateo at Jian Wushuang, mga henyong martial artist na lumaki sa parehong henerasyon. Ngunit ang bilis ng paglaki ni Junie ay malayong maihahambing kay Mateo. Nang maging isang peak alchemy emperor si Mateo, isa pa ring peak divine king si Junie at hindi pa nakakaakyat sa kaharian ng Void Mystic. Sa simula, magkapareho ang henerasyon ng dalawa. Ngunit dahil sa tagumpay ni Mateo, bigla na lang naging junior si Junie. Paanong hindi siya malungkot dahil dito? Noon, kilala si Junie bilang nangungunang henyo sa Divine Realm na may pag-asang manahin ang mante ng Heaven Stabilizing Divine King. Pero dinurog siya ni Mateo hanggang sa magkulay asul ang buong katawan niya. Kahit hindi pa nagkakaroon ng harapang pag-aaway ang dalawang tao noon, sa tuwing nakikita ni Junie si Mateo, hindi maitago ang matinding alitan na iyon kahit anong mangyari. Ang mabuhay sa parehong panahon ni Mateo, kahit anong uri ng henyo siya, lahat ng iyon ay isang trahedya. Si Jian Wushuang ay ganoon, si Junie ay ganoon din. Nabulunan si Jaden sa mga sinabi ni Mateo. Ngunit mariin niya itong pinigilan sa huli at napalitan ng nakangiting mukha habang sinasabi, ano ang sinasabi ni Lord Matthew? Hindi maintindihan ni Jaden. Mabuti ang intensyon ni Jaden. Ano ang kinalaman nito sa panganay na senior brother? Hi, si Jaden ang padalos-dalos. Kung hindi kayang umakyat ng Golden Cloud Sky Stairs ang inyong kamahalan, lumipat na lang kayo sa ordinaryong hagdan. Sigurado si Jaden na hindi makakaakyat si Mateo sa Golden Cloud Sky Stairs. Kaya naman, patuloy siyang gumagamit ng mga salita para walang humpay na pisilin si Mateo.
Ang pagpunta niya rito ay talagang ipinadala ni Cloud Sky. Ngunit bago pumunta, binati siya ni Junie at sinabihan itong pahirapan si Mateo. Napakasimple lang ng iniisip niya ngayon, ang makapagbigay lang ng problema kay Mateo. Alinman sa dalawa, hindi niya kayang umakyat sa Golden Cloud Sky Stairs. Kahit ang pinakamatandang senior brother, ang Void Mystic Powerhouse na ito, ay hindi kayang umakyat sa Golden Cloud Sky Stairs, lalo na si Mateo, ang third level daw profound na ito. Sinadya niyang itataas ang katayuan ni Mateo para lang purihin ito hanggang kamatayan. Hindi niya akalain na ang kasalukuyang lakas ni Mateo ay naglakas loob pang ang umakyat sa hukay. Ngunit sapat na rin ang kanyang pag-atres kaya't nabulunan siya. Ngumiti si Mateo at sinabing, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Dahil napakabait ni Junie, hindi ba't mapapawalang bisa ang kanyang mabuting intensyon kung hindi ako aakyat sa Golden Cloud Sky Stairs na ito. 1083. Bahagyang tumalon si Mateo at dumiretso sa Golden Cloud Sky Stairs. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Jaden ay nagpakita ng pangungutya. Ang Cloud Sky Stairs ay ang subsidiary ng Divine Rank Grand Array na ito, na naglalaman ng napakalalim na kapangyarihan ng batas. Kung ang cultivation realm ng isang tao ay hindi umabot sa antas na iyon, wala nang paraan para manatiling matatag sa tuktok. Hindi sapat ang cultivation realm ni Mateo para makatayo rito. Hindi magkatugma ang cultivation realm, agad na palalayasin ng Grand Array si Mateo, at masasaktan pa dahil sa mga kapangyarihan ng batas. Ang hakbang na ito ni Jaden ay para lokohin si Mateo. Kung hahayaan niya lang itong magdusa ng malaking pagkalugi, iyon na ang mas makakabuti. Totoo nga, nang sandaling tumayo si Mateo dito, ang Golden Cloud Sky Stairs ay bamahan ng liwanag at muntik ng ibato si Mateo. Walang tigil na nanginginig ang paa ni Mateo, dahilan para umuga ang buong katawan niya, na para bang matutumba siya. Hahaha. Ito ang ating Panginoong Matthew. Isa kang pangunahing kapangyarihan ng Divine Realm. Hindi mo man lang magawang tumayo sa Golden Cloud Sky Stairs. Tumawa ng malakas si Jaden at sinabi, haha, anong problema, Panginoong Matthew? Ang Golden Cloud Sky Stairs, isang hakbang 3,000 hagdan, hindi mo pa nagagawa ang hakbang na ito. Kumapit ka lang, bilis, kumapit ka lang dyan. Hindi kaaya-aya ang matapon mula sa Golden Cloud Sky Stairs. Ito ba talaga ang itinuturing ni Lord Matthew na pinakamalapit sa Alchemy God Realm? Hindi naman siguro peke yun, di ba? Hahaha. Sandali, umalangaw-ngaw ang mapang-uyam na tawanan sa lahat ng dako. Nagkataon na tumawa ang grupo ng mga disipulo ng Purple Gold Hall, at walang tigil na kinutya si Mateo. Si Chenao at ang iba pa ay pawang namumula. Ang grupo ng mga taong ito ay malinaw na matagal nang handang manood ng isang palabas. Kung hindi man dahil sa takot na maantala ang mahahalagang bagay, hiniling nila na maturuan nila ng magandang aral ang mga lalaking ito. Ngunit sa Golden Cloud Sky Stairs, hindi natarante si Mateo. Isang mahinang pag-agos ng kapangyarihan ng mga batas ang dahan-daang damaloy mula sa kanyang katawan, na nagtagpo sa Golden Cloud Sky Stairs. Hindi nagtagal, hindi na gumalaw ang kanyang katawan. Ang Golden Cloud Sky Stairs ay naging matatag din. Ang pag-agos ng kapangyarihan ng mga batas na ito ay tiyak na ang mga batas ng banal na daw ng mga banal na inscription. Nanlaki ang mga mata ng mga disipulong Purple Gold Hall. Biglang tumigil ang orihinal na mapangutyang tawa. Anong klaseng sitwasyon ito? Bakit nagawang patatagin ng isang third-level die profound martial artist ang kanyang sarili sa Golden Cloud Sky Stairs? Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Nakakapangilabot ang sampal na ito sa mukha. Marami sa kanilang mga mukha ay dala pa rin ang kakaibang ngiti kanina, na kasalukuyang nagyelo sa kanilang mga mukha. Ngunit ngayon, hindi na sila makangiti kahit anong mangyari. Lumingon si Mateo at binigyan si Jaden ng isang nakakaawang sulyap habang nakangiting sinabi, binubiro lang kita ngayon. Ang dami mong ginawa. Kung hindi kita hahayaang maging masaya kahit kaunti, siguradong mabibigo ka talaga. Pagkatapos magsalita, lumabas si Mateo at agad na lumitaw sa itaas ng 3,000 baitang. Natigilan din si Tucker doon. Nang mawala si Mateo sa kanyang harapan, gumagalpak siya ng tawa at sinabing, nakikita nyo ba? Kayong mga hanggal, tingnan nyong mabuti. Hindi ito pagkakapantay-pantay. Sa tingin nyo ba ay basta-basta lang isinisigaw ang 3 salitang ito para kay Matthew? Para ring natanggalan ng mabigat na pasanin si Chenao at sinabi ng may malamig na ngisi, mga taong labis na nagpapahalaga sa sarili nilang kakayahan.
Talagang hindi ka pani-paniwalang kahangalan. Ang panganay na senior brother, si Matthew, ay muling nagkatawang tao, isa lamang siyang unang yugto ng Dao Profound minor character ngayon. Pinaponte ka ni Lord Cloudsky at personal na tinanggap ito. Pakiramdam namin ay hindi kami karapat-dapat para sa iyo. Oo, panganay na senior brother. Bakit hindi ka nalang bumalik? Kung ganyan kakaliit na karakter, kami na ang maghihintay. Isa ka ng Void Mystic Powerhouse ngayon. Paano mo magagawang magpakumbaba at yumuko para salubungin ang isang maliit na Dao Profound martial artist na nasa unang yugto pa lang? Para gustuhin niyang umakyat mula sa rank 9 Cloudsky Stairs, kailangan pa ng isang araw. Pero inaabangan ko ang kanyang matinding pinsalang itsura pag-akyat niya, hahaha. Sa labas ng mga tarangkahan ng banal na lungsod, maraming binata ang nagtipon. Ang nasa harapan ay isa palang Void Mystic Powerhouse. Sino kaya ito kung hindi si Junie? Sa pambobola ng grupo ng mga nakababatang apprentice, lubos na nasiyahan si Junie. Maliban na lang, may dahilan siya kung bakit kailangan din siyang nandito. Gustong-gusto niyang personal na makita kung anong klaseng kalagayan ang kinalalagyan ng Matthew, na siyang namumuno sa hangin at mga ulap noon. Lalo na yung itsura ng pagbagsak niya hanggang sa duguan ang ilong niya at mamaga ang mukha niya. Kahit na maisip lang iyon, nakaramdam ng matinding tuwa si Junie. Siyempre, hindi niya sasabihin ang ganitong uri ng mga salita sa harap ng isang grupo ng mga junior apprentice brothers. Walang kwenta. Paano mababaliwala ang mga utos ni Lord Cloudsky? Kahit na nakalusot ako sa kaharian ng Void Mystic, ako pa rin ang punong disipulo ng Purple Gold Hall sa huli, saway ni Junie. Kahit isa itong pagsaway, wala ni isang bahid ng pagsaway ang maririnig sa kanyang mga salita. Sa oras na ito, isang anino ang biglang sumilay sa mga ulap at lumitaw sa paningin ng lahat. Ito ang Golden Cloudsky Stairs. Gulat na bulalas ng isang tao. Hindi na niya kailangang sabihin pa ito dahil nahalata na ni Junie na iyon ang Golden Cloudsky Stairs. Bukod pa rito, ang hindi pamilyar na binata na nasa Golden Cloudsky Stairs ay tiyak na third level Dao Profound. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Tumingin si Junie kay Mateo nang walang malay at may hindi makapaniwalang tingin. Paano kaya makakaakyat si third level Dao Profound mula sa Golden Cloudsky Stairs? Tumalon si Mateo, bumaba mula sa Golden Cloudsky Stairs, at nauna kay Junie, at nakangiting sinabi, ang tagal nating hindi nagkita, Junie. Natatarantang sabi ni Junie, ikaw. Ikaw ba talaga si Matthew? Pero paano ka nakaakyat mula sa Golden Cloudsky Stairs? Inabot ni Mateo ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang mga balikat ng 2 beses, at dahan-daang naglakad papasok ng lungsod habang sinasabi niya nang hindi man lang lumilingon, sa loob ng maraming taon na hindi nagkikita, wala ka pa ring kwenta. Isa ka pa ring Void Mystic Powerhouse ngayon, naglalaro ka pa rin ng ganitong klaseng pambatang laro. Hindi ba nakakahiya iyon para sa iyo? Nang marinig iyon ni Junie, parang saysabog ang baga niya sa galit. Nakapos pa rin ang lalaking ito gaya ng dati, para gamitin ang tono ng isang senior para pag-alitan ako. Isa ka lang third level Dao Profound ngayon. Para talagang maglakas loob na magsalita ng ganito sa isang Void Mystic Powerhouse. Hindi mo talaga alam kung paano isinulat ang salitang kamatayan. Matthew, tumigil ka dyan para sa akin. Tumingin si Junie sa likurang bahagi ni Mateo at malamig na sumigaw. Tila hindi ito narinig ni Mateo at hindi niya pinansin ang lahat habang naglalakad siya papasok sa lungsod. Lumungkot ang ekspresyon ni Junie, at sinabing, kung gusto mo ring saran ang sarili mo, hindi mo ako masisisi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad niyang inabot ang kamay niya para hawakan si Mateo. Sa pag-agaw na ito, sinasadya ni Junie na ipahiya si Mateo, at lubusang inipon ang enerhiya ng asensya. Hanggat hawak niya ang balikat ni Mateo, siguradong masasaktan siya hanggang sa mapaluhod siya. Hindi kayang isipin ang lakas ng paghawak ng isang Void Mystic Powerhouse. Malabo lamang ang nakita ng grupo ng mga junior apprentice disciples sa kanilang harapan, at nawala si Junie sa kanilang harapan. Habang sa oras na ito, tila walang kamalay-malay si Mateo at naglakad pa rin ng hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal. Kasabay ng isang sipol, dumating na ang isang malakas na hangin. Direktang tinutok ni Junie ang balikat ni Mateo. Gayunpaman, nang malapit ng hawakan ng kamay niya si Mateo, nakaramdam na lang siya ng panlalabo sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay dumaan mismo sa katawan ni Mateo.
Biglang lumingon si Junie at natuklasang nakatayo pa rin doon si Mateo ng maayos. Para bang hindi siya kailanman gumalaw noon. Tiningnan niya si Mateo nang hindi makapaniwala habang sinasabing may gulat na tingin, Heavenman Unity. Ikaw. Naunawaan mo na ang Heavenman Unity. 20 taon pa lang ang lumipas, paano ito naging posible? Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, huwag ka nang maglaro ng mga pambata. Isama mo ako kay Cloud Sky. Sa pagkakataong ito, may mga importanteng bagay akong pag-uusapan sa kanya. 1084. Si Lord Cloud Sky ay kasalukuyang nasa isang pribadong lugar, at hindi ko siya maginhawang makausap. Ihahatid muna kita sa mga istasyon ng Surir. Sa ibang bagay, mag-usap tayo ulit mamaya, natauhan si Junie at naiinip na sinabi. Pagkarinig sa mga sinabi ni Junie, nagkaroon ng masamang kutob si Mateo. Malamang hindi magiging ganito kasimple ang biyaheng ito. Nasaan sina Gideon at Reynold? Tanong ni Mateo na nakakunot ang noo. 3 titans ng banal na lungsod, Reynold Woods, Gideon Nagger, at Cloud Sky. Ang 3 taong ito ang pinakamakapangyarihan sa banal na lungsod. Dahil si Cloud Sky ay nasa isang tagong lugar, si Gideon lamang ang tanging nahanap ni Mateo. Wala sina Lord Nagger at Lord Wood sa lungsod. Kung mayroon kayong mga agarang bagay, hihintayin na lamang ninyo si Lord Cloud Sky na makaalis sa kanilang pag-iisa, sabi ni Junie. Nagdikit ang mga kilay ni Mateo. Malinaw na sinasadya ni Cloud Sky na umiwas at hindi makipagkita rito. Maaari kayang nahulaan na niya ang balak niyang pagpunta rito at wala siyang planong makialam sa mga usapin ng Medicine King Hall. Kung ganito lang ang sitwasyon, magiging medyo mahirap ang sitwasyon. Kung wala ang suporta ng Holy Region, napakahirap para sa 8 dakilang Super Holy Lands na magsama-sama. Ang pagnanais na makitungo sa Medicine King Hall ay magiging mas mahirap. Bukod pa rito, patuloy na nararamdaman ni Mateo na ang Medicine King Hall ay malamang na hindi kasing dali ng sa unang tingin. Walang mga pader na walang anumang bitek sa ilalim ng langit. Ang Immemorial Medicine Garden ay nagkaroon ng napakalaking kaguluhan, imposibleng walang anumang impormasyon ang 8 dakilang super banal na lupain. Napakalalim ng itinatago ng Medicine King Hall. Kahit na sumugal sila sa pagkakataong ito at makaakit ng napakaraming eksperto, imposibleng hindi nila akalain na magiging target sila ng pangungutya. Kung sabihin mang walang anumang paghahanda si Carson, hindi ito paniniwalaan ni Mateo kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Sinabi ni Cloud Sky na nasa isang pribadong lugar siya, at wala nang ibang paraan si Mateo. Si Junie lang ang maaari niyang sundan papunta sa istasyon ng mga Surir ng magkasama. Sinamahan ni Junie si Mateo sa loob ng istasyon ng Surir at umalis ng mag-isa nang hindi inaalala ang huli. Sa loob ng isang malayang espasyo sa banal na lungsod, 2 matandang lalaki ang kasalukuyang nag-uusap. Ang pagpunta ni Mateo sa banal na lungsod ngayon ay tiyak na para sa usapin ng Medicine King Hall. Dahil sa kanyang ugali na hindi nakikita ang ating mga mukha, malamang na hindi siya madaling makakaalis. Isipin na pagkatapos ng 50,000 taon, muling nagbalik ang lahi ng mga demonyo. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi na nila kayang iwasan muli ang isang madugong pagpatay. Hey! Dahil si Mateo ang mandato ng anak ng langit sa panahong ito, natural lang na hindi na natin kailangang makialam sa mga bagay na hindi natin dapat pakialaman. Ilang beses na bang tumalon-talon ang mga demonyo? Hindi pa sila tunay na nagtagumpay kahit minsan. Dahil nandito ang mandato ng anak ng langit, hayaan mo na lang silang lumaban muna. Pagkatapos nating lumaban, lalabas tayo ulit para linisin ang magulong sitwasyon. Hindi ko inakalang si Mateo pala ang anak ng langit na siyang mandato ng panahong ito. Dahil pumunta siya sa banal na lungsod, ibig sabihin nito ay hindi siya uupo lang ng walang pakialam sa mga bagay-bagay ng lahing demonyo. Nabigo si Carson na patayin si Mateo, ngunit tinulungan niya ito, na nagpapahiwatig na ang kanyang kapalaran ay napakalakas. Hanggat hahayaan siyang maging ganap na ganap, natural niyang malipol ang lahi ng mga demonyo. Kung nandito si Mateo, makikilala niya na ang 2 ito ay sina Gideon at Cloud Sky, na umiwas na makipagkita sa kanya. Maliban na lang, malamang hindi rin inisip ni Mateo na ang mga sekreto ng Divine Realm na alam ng Holy City ay higit pa sa kanyang inaakala. Nang marinig ang kahulugan ng kanilang mga salita, gusto talaga nilang panuurin ng walang pakialam ang mga bagay-bagay tungkol sa lahing demonyo nang hindi tumutulong, nagkukunwari na hindi na lang sila makialam at umani ng bunga mamaya. Ang usapin ng pagiging anak ng langit ni Mateo, alam na alam din nila.
Kung titingnan ng ganito, ang usapin ng lahi ng mga demonyo ay unti-unting lumalabas, matagal na nilang alam. Maliban na lang, wala silang balak na huminto. Sa halip, may balak silang hayaan itong lumaki ng walang pigil. Si Reynold na yan ay nakapasok na sa God's Fall Mountain Range sa loob ng 20 taon. Iniisip ko kung mayroon ba talaga siyang ani o wala. Kung wala siya sa kuta, kapag sumiklab ang krisis ng lahi ng mga demonyo, malamang hindi natin ito mapipigilan. Sabi ni Cloud Sky. Walang malaking problema. Kapag na-activate na ang array formation ng banal na lungsod, kahit ang mga powerhouse ng deity realm ay hindi makakalusot. Kahit na mas malakas pa ang lahi ng mga demonyo, imposible ring masira ang banal na lungsod. Bukod pa rito, sa magkakasunod na paglitaw ng mga banal na artifact, malamang na magkakaroon ng malaking pagbabago ang langit at lupa. Marahil, ang mga powerhouse ng deity realm ay talagang bababa muli sa mundo ng mga mortal. Kung ganoon nga talaga, si Reynold ang tiyak na magiging unang powerhouse na papasok sa deity realm. Sabi ni Gideon. May katuturan. Malalim at malalim ang pundasyon ng ating banal na rehiyon. Bukod pa rito, naiwasan natin ang ilang malalaking labanan ng dalawang lahi. Napakalalim ng ating mga naipon. Kung pag-uusapan natin kung sino ang may pinakamalaking pag-asa na makaabot sa deity realm sa mundong ito, tiyak na si Reynold iyon, sabi ni Cloud Sky. Matthew na batang yan, hayaan mo muna siyang mabilad sa araw para matuyo. Kapag naramdaman niyang hindi siya pinapansin, natural lang na aalis siya, sabi ni Gideon. Tumango si Cloud Sky at sinabing, ganito lang talaga. Pagkatapos magkampo sa istasyon ng mga kartero, lampas sa inaasahan ni Mateo, nagpakita si Trenton. Senior Trenton, ikaw ay... Medyo gulat na tanong ni Mateo. Tumingin si Trenton kay Mateo at sinabing, iniiwasan ka ba ng mga tauhan ng banal na rehiyon at hindi ka nakikipagkite? Tumango si Mateo at malungkot na sinabi, wala akong ideya kung anong meron sa matandang iyon na si Cloud Sky. Ang Holy Region ang pinuno ng sangkatauhan. Sa kasalukuyan, unti-unting namumuo ang mga balahibo ng mga demonyo, pero iniiwasan niya akong makilala. Talagang kasuklam-suklam. Nang marinig iyon ni Trenton, hindi niya napigil ang tumawa ng malamig, mahigit 50,000 taon na ang lumipas. Mukhang nakakahiya pa rin ang banal na rehiyon na ito. Hindi napigilan ni Mateo ang mapanganga nang marinig niya iyon. Nang marinig ang kahulugan ng mga salita ni Trenton, tila may nakatagong kritisismo laban sa banal na rehiyon. Habang iniisip iyon, hindi maiwasan ni Mateo na makaramdam ng kakaiba. Ang kaguluhan ng Heavenly Fin God 50,000 taon na ang nakalilipas, ang angka ng dragon ang talagang nagkaroon ng matinding labanan sa kanya sa huli. Kung gayon, saan napunta ang Holy Region, isang napakalakas na paksayon. Bagamat ang angka ng dragon ay nasa tugatog ng kanilang kapangyarihan at karelagan 50,000 taon na ang nakalilipas, na mayroong malaking angkat ng mga void mystic powerhouse, kung titingnan ang lakas ng Holy Region, hindi ito dapat maging mas mababa sa angka ng dragon. Bakit hindi na iparating ang balita tungkol sa kanilang paglaban sa lahi ng mga demonyo? Sa kaisipang ito, naramdaman ni Mateo na may hindi tama. Malinaw na naunawaan ni Trenton ang pagkalito ni Mateo at sinabi ng may malamig na ngiti, alam mo ba kung bakit nagawang maging numero unong kapangyarihan ng sangkatauhan ang banal na rehiyon? Bakit? Naguguluhan na tanong ni Mateo. Sa simula pa lang, malakas ang impresyon na ibinibigay ng banal na rehiyon sa mga tao. Napakalakas. Kahit paano nagbago ang iba pang mga super holy land, nanatili pa ring matatag ang Holy Region mula simula hanggang katapusan. Wala pang pangkat na kayang yumugyog ang posisyon ng Holy Region bilang isang Goliath. Sa pananaw ng mga tao, ang banal na rehiyon ay may ranggong isa sa 10 dakilang banal na hari, ang hari ng langit na nagpapatatag ng banal na hari, at mayroon ding walang kapantay na nakakatakot na hanay ng banal na ranggo. Natural lamang na masasabi nilang sila ang numero unong paksayon ng sangkatauhan. Pero, sa isang paksayon na tulad nito, maaari kayang wala silang anumang pagkalugi noong kaguluhan ng lahing demonyo. Sinabi ni Trenton nang may mapanghamak na tingin, mahigit 50,000 taon na ang nakalilipas, ang Blood God Temple ay lumaganap sa buong Divine Realm.
Ang Dragon Clan ay minsan nang nag-imbite sa Holy Region, inaanyayahan silang palibutan at sugpuin ang Blood God Temple kasama nila. Ngunit hindi talaga sila tumugon sa imbitasyon ng Dragon Clan. Mula simula hanggang katapusan, hindi sila nagpadala ng kahit isang sundalo. Bukod pa rito, pinaandar nila ang Grand Array, tinatakan ang Holy City, at pinutol ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Sa labanang iyon, wala silang anumang pagkatalo. Natural lang, maaari silang maging numero unong paksayo ng Divine Realm. Hindi napigilan ni Mateo ang mamangha nang marinig niya iyon. Hindi niya inakalang mayroon pa palang ganitong nakaraan ang banal na rehiyon. Tila ayaw nilang tumapak sa maputik na tubig dahil umaasa silang mayroon silang Divine Rank Grand Array na nagpoprotekta. Mapunta man ang Divine Realm sa kamay ng kalaban o hindi, tila wala itong kaugnayan sa kanila. Pero, kung tunay na sinakop ng lahi ng demonyo ang buong Divine Realm, kahit naselyuhan nila ang Grand Array, hindi rin sila magtatagal ng matagal, tama ba? Napaisip si Mateo at sinabi. Malamig na ngumiti si Trenton habang sinasabi, ngunit sa katotohanan, ang Divine Realm ay hindi nahulog sa kamay ng kalaban, hindi ba? Ang biglaang paglitaw ni Fang Tian ang nagligtas sa buong Divine Realm. Samantalang sila ay isang grupo lamang ng basura na nauupo lamang at umani ng bunga ng pinaghirapan ng iba. 1085. Ang ibig sabihin ng senior ay malamang na matagal nang alam ng Holy Region ang pagkakaroon ng mandato ng anak ng langit. Kaya naman, sinasadya nilang panatilihin ang kanilang lakas. Biglang naunawaan ni Mateo at nahulaan ito. Kung talagang pag-isahin ng lahi ng mga demonyo ang Divine Realm, kahit na ang Holy Region ay isang tortoise shell, habang tinitipon ng lahi ng mga demonyo ang buong lakas ng Divine Realm para salakayin ito, ang shell nito ay mababasag din. Sa puntong ito, imposibleng hindi maintindihan ng mga makapangyarihang tao ng Holy Region. Ang tanging posibilidad ay alam nilang may kayang magligtas sa Divine Realm. Kaya naman inisip nilang huwag pumanig para mailigtas ang sarili nilang balat, at sadyang hindi gumamit ng lakas. Malamig na ngumiti si Trenton at sinabing, ang digmaan ng sangkatauhan at ng Diablo ay tumagal ng hindi bababa sa 1,000,000 taon. Ano ang kakaiba kung alam ito ng isang pangunahing kapangyarihan na may matagal ng mana tulad ng banal na rehiyon? Talagang kasuklam-suklam ang kanilang mga kilos. Hindi ko inakalang 50,000 taon na ang lumipas, ngunit ganito pa rin sila. Nang marinig ito ni Trenton, labis din na hinamak ni Mateo ang banal na rehiyon sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng malaking bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng buong Divine Realm, ang Holy Region, bilang pangunahing puwersa ng Divine Realm, ay gustong-gustong tingnan ng nakahalukip-kep. Tunay na nakakahiya sa sukdulan. Ang ibang tao ay walang takot na nakipaglaban sa madugong labanan, ngunit sila'y nauupo lamang at umaani ng bunga ng pinaghirapan ng iba, tinatapakan ang kalansay ng ibang tao upang umangat. Bukod pa rito, naging tradisyon pa nga ito. Ganito ang nangyari 50,000 taon na ang nakalilipas, at pagkatapos ng 50,000 taon ngayon, ganito rin ang nangyari. Sabi ni Mateo, tiyak na hindi pumasok sa isang sikretong pag-iisa ang matandang punk na si Cloud Sky. Gusto niyang gamitin ang taktikang pagpapaliban para maka-address ako kahit nahihirapan. Hey, paano ako? Mateo, magiging ganoon kadaling paalisin. Umiling si Trenton at sinabing, walang silbi. Nakapagdesisyon na siya na hindi ka na makikita. Kahit kumatok ka pa sa pinto niya para magmakaawa, hindi ka rin niya sasalubungin. Hindi nagsalita si Mateo at dahan-daang naglakad papasok sa silid. Nang makita ni Trenton ang sitwasyon, tumahimik siya at hindi nagsalita. Alam niyang tiyak na nag-iisip ng paraan si Mateo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Mateo. Nang makita ni Trenton ang sitwasyon, alam niyang may pagkakataon pa. Ang Heavenly Saint Plaza ang pinakamalaking pampublikong plaza ng Holy Region. Napakaraming tao ang dumadaan dito. Masasabing isa ito sa pinakamaunlad na lugar ng Holy City. Kinaumagahan ng ikalawang araw, isang karagdagang pwesto ang lumitaw sa Heavenly Saint Plaza. Sa kaliwa at kanang bahagi ng kwadra, bawat isa ay may napakalaking patayong balumbon. Sa kaliwang bahagi ng balumbon ay nakasulat ang lahat ng kahilingan ay ipagkakaloob.
Samantalang sa kanang bahagi naman ng balumbon ay hindi kukuha ng kahit isang sentimo. Sa sandaling inilabas ang line-up na ito, agad itong nakaakit ng isang malaking grupo ng mga martial artists na nagsiksikan. Yee! Ano ito? Panghuhula ba ito? Lahat ng martial artist ay sumusuway sa kalangitan at binabago ang kapalaran. Ilan ang naniniwala sa kapalaran? Tanga ka ba? Tingnan mo ang hanay na ito, mukhang nanghuhula ka ba? Maraming mga koaling panggamot ang nakalagay doon. Malinaw na nagpipino ito ng mga tableta para sa mga tao. Ibig sabihin nito, ang pagtulong sa mga tao na magpino ng mga table tasks ng libre. Mayroon pa ring magandang bagay. Pero, kahit na libreng pagpino ng tableta, masyadong mayabang ang batang ito, tama ba? Pero, lahat ng kahilingan ay ipagkakaloob, sino ba siya sa akala niya? Hey, wala ka ng pakialam sa mundo at sa mga nangyayari rito, di ba? Hindi ordinaryong tao ang binatang ito. Siya ang Peak Alchemy Emperor, si Matthew. Noon, hindi namatay si Matthew. May bakas ng natitirang kaluluwa na tumakas papunta sa lower realms, at naaga niya ang kapangyarihan at nabuhay muli. Matthew. Diyos ko, nagtayo pala si Matthew ng isang stall para tulungan ang mga tao na magpino ng mga table tasks dito. Ano ba ang gusto niyang gawin? Nasa tabi lang nito ang headquarters ng Alchemist Association. Ito. Masyado rin itong nakakapukaw ng interes, di ba? Hindi nalihim ang pagkakakilanlan ni Mateo ngayon. Hindi nagkukulang ang banal na lungsod ng ilang maalam na tao na nakakaalam na si Mateo ay si Matthew. Dahil sa sunod-sunod na diskusyon na ito, agad na nagkagulo ang mga tao. Anong klaseng katayuan mayroon ang Peak Alchemy Emperor na si Matthew? Kung noon pa man, kalimutan na natin ang pagmamakaawa sa kanya na magpino ng mga tableta, kahit ang pagkikita ng mga hips ay napakahirap makamit. Ngayon, tinutulungan niya ang mga tao na magpino ng mga tableta ng libre. Bukod pa rito, nakasaad sa scroll na lahat ng kahilingan ay ipagkakaloob. Higit sa lahat, nagtayo pa nga siya ng pwesto sa harap ng mga gate ng punong tanggapan ng Alchemist Association. Napakalaking bagay nito. Wala pang inuman ang nangahas na pukawin ng Alchemist Association ng ganito dati. Kahit sa pinakamakapangyarihan at pinakamaunlad na lugar ng Medicine King Hall, hindi pa sila nakagawa ng ganitong klaseng pananampal sa mukha noon. Ang pagtatalo ng Medicine King Hall at ng Alchemist Association, napawang mga panlilinlang lamang sa dilim. Ang ganitong uri ng pag-asta at pagsampal sa mukha, ay hindi pa nangyayari noon. Siyempre, kahit kahanga-hanga ang Medicine King Hall, hindi rin dapat paglaruan ng Alchemist Association. Ang lakas ni Richard sa landas ng alchemy ay halos kapantay lamang ni Flint. Saan nagmula ang tapang ni Matthew, para manggahas na sampelan ang mga mukha ng mga tao sa kanilang pintuan? Sa oras na ito, marami ang mga taong nakapalibot sa kanila. Ngunit wala ni isa sa mga taong tunay na nangahas na lumapit at humingi ng gamot. Ang lugar na ito ang pangunahing tarangkahan ng Alchemist Association. Ang paghingi ng mga tableta kay Matthew, hindi ba't pananampal ito sa mukha ng Alchemist Association? Hindi lahat ay may ganitong lakas ng loob na kalabanan ng Alchemist Association. Sa sandaling iyon, biglang may isang taong kumari pa ng takbo palabas mula sa karamihan. Isa itong nasa katanghaliang gulang na martial artist. Nakita ko lang siyang lumapit kay Mateo at agad na lumuhad ng may malakas na kalabog. Panginoon Matthew, nagmamakaawa po ako sa inyo, iligtas ninyo ang asawa ng hamak na taong ito. Maawang pagmamakaawa ng nasa katanghaliang gulang na martial artist. Ang nasa katanghaliang gulang na martial artist na ito ay isa lamang martial artist ng Heaven Enlightenment Realm. Sa banal na lungsod na ito, isa lamang siyang menor de edad na karakter na hindi mahalaga. Si Mateo, na dating nakaupo ng tuwid, ay dali-daling lumapit upang alalayan ang nasa katanghaliang gulang na martial artist nang makita niya itong naiinis at sinabing, "Itong kuya, hindi mo kailangang maging ganito. Dahil sinabi kong lahat ng kahilingan ay ipagkakaloob, kahit sino pa ang dumating, hindi ko iyon tatanggihan. Magsalita ka nga, anong problema ng asawa mo?" Nang marinig iyon ng nasa katanghaliang gulang na martial artist, hindi niya napigil ang matuwa ng husto, at dali-daling ikinwento ang sitwasyon ng kanyang asawa.
Ang martial artist na ito na nasa katanghaliang gulang ay nagngangalang Wally. Kalahating taon na ang nakalilipas, siya at ang kanyang asawa ay pumunta sa isang mahiwagang kaharian sa banal na rehiyon upang maghanap ng mga kayamanan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa ay makakagat ng isang maliit na ahas. Isang maliit na ahas na hindi naganyong tao. Hindi rin sila nagbigay pansin ng oras na iyon at nagpatuloy sa pagpasok ng malalim pagkatapos ilabas ang lason. Ngunit di nagtagal, may natuklasan si Wally na mali. Maraming pulang bitik ang mabilis na sumibol sa katawan ng kanyang asawa, pagkatapos ay nagsimulang magnanaknak ang balat nito. Hanggang ngayon, halos bulok na ang katawan ng asawa ni Wally, na para bang malapit nang mawala ang buhay nito. Humingi siya ng tulong medikal mula sa mga alchemist ng Alchemist Association, ngunit hindi ito masuri ng Alchemy Saint ng Alchemist Association. Kung tungkol naman sa mga powerhouse ng Alchemy Venerable, hindi kayang bayaran ni Wally ang perang iyon. At sinabi ng Alchemy Venerable na natagpuan niya na kung walang mga kristal ng langit, walang usapan. Mahal na mahal ni Wally ang kanyang asawa. Kaya naman, araw-araw niyang kinukulit ang Alchemy Venerable na iyon, umaasang magagamit ang kanyang sinseridad para maantig ang kabilang panig. Maliban na lang, hindi niya talaga ito pinahalagahan. Hindi niya inakalang sa pagpunta niya rito ngayon, nagkataon lang na nakita niya si Mateo na nagtayo ng pwesto rito. Hindi rin niya nakilala si Mateo, ngunit nang marinig niya na ang nasa harap niya ay ang kilalang Panginoong Matthew, hindi siya nag-atubiling mauna sa paglapit. Nang marinig ang kalagayan ni Wally, agad na napagtanto ni Mateo at sinabing, isa iyan sa mga 7 extreme dual flower snake. Ang kamandag nito ay may dalawang uri ng lason. Ang isang uri ay aktibo, napakadaling ilabas. Ngunit ang isa pang uri ay natutulog, napakahirap matukoy. Kung gusto mong ilabas ang lason na ito, kailangan mo ng tier 8 medicinal pill, ang Tai Clear Wind Pill. Nang marinig ito ni Wally, bumakas sa mukha niya ang matinding tuwa. Ang isang Peak Alchemy Emperor ay isa ng Peak Alchemy Emperor. Sa pakikinig pa lamang sa kanyang description, natukoy na niya kung anong uri ng lason ang ginamit sa kanyang asawa. Ang Alchemy Saint na iyon ay sadyang mahina hanggang sa sukdulan. Pero mabilis na humupa ang tuwa sa kanyang mukha. Malungkot niyang sinabi, Panginoong Matthew, hindi ko. Hindi ko kayang bumili ng tier 8 spirit medicines. Nakangiting sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala, may dala pa akong tier 8 spirit medicines. Nagkataon lang nadala ko ang mga spirit medicines para sa pagpino ng Tai Clear Wind Pill. Pipinoin ko ito agad para sa iyo. 1086. Isang bato ang sumisipa sa isang daluyong. Matapos inumin ang gamot, wala pang isang oras, gumaling ang asawa ni Wally. Dinala niya ang kanyang asawa sa Heavenly Saint Plaza at walang katapusang nagpapasalamat kay Mateo. Pinilit lang ni Mateo na umalis ang mag-asawang ito matapos ang ilang panghihikayat. Dahil dito, maraming tao ang hindi nakalmado. Nakatingala sa langit ang lahat ng alchemist ng Alchemist Association. Paano sila magiging kasing bait at madaling lapitan gaya ni Lord Matthew? Higit sa lahat, hindi kumuha si Lord Matthew ng kahit isang sentimo para sa pagpipino ng tableta, at nagdagdag pa ng mga gamot na may espiritu. Sa ganitong klaseng pagkakataon, saan pa hahanapin? Kamakailan lang ay malapit ko nang pinuhin ang isang tier sham na medicinal pill, ang 3 Leaves Profound Gate Pill. Sa wakas ay nakolekta na ang mga spirit medicine. Pero ang presyong hinihingi ng Alchemy Emperor ng Alchemist Association, hindi ko talaga kayang bayaran. Ako rin. Naipon na rin ng Immortal Polyporous Soul Recall Pill ko ang mga spirit medicine, naubos ang laman ng bangko ko, at muntik ko nang mawala ang maliit kong buhay. Paano pa may anumang bagay na ikakatuwa ng mga dakilang Diyos na iyon sa Alchemist Association? Si Lord Matthew ay isang tugatog ng Alchemy Emperor. Ang ganitong uri ng makapangyarihang gamot na personal na nagpapapino sa amin, ang ganitong uri ng paggamot ay hindi maaaring matagpuan kahit isang beses sa loob ng 10,000 taon. Kung lampasan mo ang nayon na ito, wala nang ganitong tindahan. Sabi ni Mateo, mga gamot na tier sham pataas lang ang pipinuhin niya. Ang natitira ay ibibigay sa kanyang mga estudyante at apo para pinuhin. Pinino ni Jovan ang gamot na gamot ni Wally.
Sina Jovan, Sofia, at Rendon, ang 3 taong kumikilos, natural na walang mahirap sa mga ordinaryong gamot. Kung may isang taong unang humakbang, paano pa rin makakapanatiling kalmado ang bawat isa sa mga Dao Profound Realm Powerhouse na iyon? Hindi naman sa kuripot ang mga Dao Profound Realm Powerhouse na ito, kundi ang Tier Siyam na Spirit Medicines ay talagang nakakaubos ng malaking pera. At dahil inaanyayahan nito ang mga ordinaryong emperador ng alchemy na kumilos, ang presyo ay karaniwang higit na lumalagpas sa presyo ng isang medicinal pill mismo. Walang pagpipilian. Ang mga alchemist ay talagang isang bihirang uri. Bawat isa ay mataas ang pangangailangan. Kahit hindi mo sila hanapin, marami ng taong nakapila para maghanap ng mga gamot na ire-refine. Paano nagkaroon ng katulad ngayon na mga tabletang pang-refine na ganap na libre? Ang nakakapangilabot ay mas malakas si Lord Matthew kumpara sa mga lalaking may matang nasa tuktok ng kanilang mga ulo. Sa wakas, wala nang makapagpigil pa. Isang martial artist ng Dao Profound Realm ang lumapit kay Mateo, Yumiko, at sinabing, gusto ng mababang loob na ito na pinuhin ang isang 3 Leaves Profound Gate Pill. Maaari po ba kayong kumilos at pinuhin ito? Hindi nag-arte si Mateo at tumango, kung gayon, ilabas mo na ang mga gamot na pang-spirit. Sa loob ng wala pang 4 na oras, isang 3 Leaves Profound Gate Pill ang nabuo, isang Transcendent Grade Pill. Hawak ng Dao Profound Realm martial artist na iyon ang Transcendent Grade 3 Leaves Profound Gate Pill, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Kung hahanapin niya ang mga emperador ng alchemy ng Alchemist Association para pinuhin mismo ang 3 Leaves Profound Gate Pill, ito ay magiging middle grade, o kahit low grade pa. Dahil hindi niya kayang bayaran ang presyo para hayaang kumilos ang mga high-level alchemist. Noong pinino ng mga ordinaryong emperador ng alchemy sa unang yugto ang Tier Siyam na medicinal pills, ang kakayahang pinino ang middle grade ay maituturing ng mahusay. Pero ngayon, nakakuha na siya ng isang transcendent grade na 3 Leaves Profound Gate Pill. Maraming salamat po, Panginoong Matthew. Maraming salamat po, Panginoong Matthew. Hawak niya ang medicinal pill sa magkabilang kamay at agad na lumuhod. Para mabalisa ang isang Dao Profound Realm Powerhouse, maiisip mo kung gaano kahalaga sa kanya ang medicinal pill na ito. Ang Peak Alchemy Emperor ay ang Peak Alchemy Emperor. Ang alchemy skill na ito ay isa lamang maladyos na teknik. Oo. Nakita ko na dati ang mataas na ranggong Alchemy Emperor ng Alchemist Association na nagpino ng mga table tasks. Noong panahong iyon, lubos itong kamangha-mangha. Pero kumpara kay Lord Matthew, napakabastos niya. Bukod pa rito, isa itong Tier Siyam na medicinal pill. Kung pinipino ito sa loob ng 4 na oras at transcendent grade na, anong klaseng konsepto ito? Kung ang insidente ni Wally ay paunang salita lamang, kung gayon ang 3 Leaves Profound Gate Pill na ito ay nagpasiklab ng bomba, at agad na sumabog sa Heavenly Saint Plaza. Walang makakapigil sa pangakit ng isang transcendent grade Tier Siyam na medicinal pill. Ang mga Dao Profound Powerhouse na iyon ay nagkulumpo na parang mga bubuyog, naghahabol sa isa't isa para tulungan si Mateo na pinuhin ang mga medicinal pills. Sa oras na ito, hindi na sila maaaring maabala pa ng kahit anong Alchemist Association. Maaari bang hayaan ng Alchemist Association na tulungan sila ng isang Peak Alchemy Emperor na magpino ng mga tableta? Tutulungan ba sila ng Alchemist Association na magpino ng mga tableta ng libre? Hindi nila gagawin. Ang ganitong sitwasyon ay eksakto kung ano ang matagal nang nahulaan ni Mateo. Ang gusto niya ay ang epektong ito. Hindi siya makapaniwala na ang mga kasamahan ng Alchemist Association ay nakakaupo pa rin ng tahimik. Bilang sangay ng banal na lungsod, tinulungan ng Alchemist Association ang banal na lungsod na magkamal ng hindi mabilang na kayamanan, na nagbigay daan sa mga alchemist ng banal na lungsod na magkaroon ng walang katapusang mapagkukunan upang mapangalagaan ang lakas ng kanilang mga inapo. Kapag sinampal nila ang mukha ng Alchemist Association, tiyak na hahanapin nila si Cloud Sky. Plano ito ni Mateo. Kung hindi ka lalabas, pipilitin kitang lumabas. Ang pag-unawa ni Mateo sa mga batas ng Divine Dao ay lalong lumalim sa kasalukuyan. Sa ngayon, ang pagpino ng mga Tier Siyam na medicinal pills na ito ay nasa kanyang mga kamay na at hindi nangangailangan ng masyadong maraming oras. Kung papayag siya, kaya pa niyang pinuhin ang isang malaking tumpok ng mga Arcane Insight Rank medicinal pills.
Malinaw na sigaw ni Mateo, hindi mo kailangang mag-alala, isa-isa. Ang mga kailangang magpino ng tier siyam na medicinal pills, pumila sa tabi ko. Ang mga kailangang magpino ng tier 8 at pababa ng medicinal pills, pumunta sa kanilang tatlo doon para pumila. Ang ilan sa kanila ay mga estudyante at lolo ko. Ang kanilang mga kalakasan sa landas ng alchemy ay kayang-kaya pa rin, kaya makakaasa ang lahat. Gayunpaman, kung may mga taong gustong manggulo, huwag ninyo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Inilabas ni Chen Ao at ng ilang Void Mystic powerhouses ang kanilang mga aura. Ang mga martial artist na malapit ng pumutol ng pila at magsimula ng laban ay agad na nanginag. Dahil naroon sina Chen Ao, Kuang Tianming, at Tucker, mabilis na napanatili ang kaayusan sa pinangyarihan. Kaya naman, isa-isang sinimula ni Mateo at ng iba pa ang pagpino ng mga tableta ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Basagin. Sa loob ng Alchemist Association, binasag ni Mark Ing ang tasa na nasa kanyang kamay sa mga piraso. Sobra ang pang-aapi sa iba. Sobra ang pang-aapi sa iba. Si Matthew, ang punk na ito, ay lalong nagiging walang batas. Ang lakas ng loob na harangan ang pintuan ng Alchemist Association at gamitin ang ganitong uri ng palihim na panlilinlang para harapin ang Alchemist Association. Hinahamon niya ang buong mundo ng alchemy dito. Sigaw ni Mark Ing. Saka lang nalaman ni Mark Ing na ang binatang gusto niyang i-recruit ay si Matthew pala. Kahit siya, ang taong ito na halos papasok na sa kabaong, ay naramdaman din ang pag-init ng kanyang mukha ng mga oras na iyon. Bago pa man siya muling magkatawang tao, nalampasan na ng lakas ni Matthew ang veteranong Peak Alchemy Emperor na ito. Bukod pa rito, ang Medicine King Hall at ang Alchemist Association ay palaging nag-aaway. Sa totoo lang, napakatanga niya para kunin si Mateo. Hindi nakakapagtaka na si Mateo ay mayroong walang kapantay na arrogant noon na halos hindi makababa sa entablado. Ngayon, kung iisipin mo ito, sadyang pinapahirapan niya ito ng husto noon. At ngayon, tumakbo pa ang lalaking ito papunta sa pintuan niya para manampal. Kailangang malaman ng isa, kapag inaanyayahan ang mga alchemist na kumilos upang pinuhin ang mga tableta, napakamahal ng presyo. Ito ang panuntunan ng mundo ng alchemy. Dahil ang mga kinakailangang kagamitan para sa pag-aayos ng isang alchemist ay mas malaki kumpara sa isang martial artist. Tinutulungan ni Mateo ang mga martial artist na magpino ng mga medicinal pills ng libre, paglabag ito sa mga patakaran. Paano hindi magagalit si Mark Ing? Pero, nag-iisa lang si Matthew sa mundo ngayon at walang anumang pagkakabit. Wala tayong magagawa sa kanya. Maliban na lang kung ang nagsalita ay isa sa 3 dakilang emperador ng Alchemist Association na nasa pinakamataas na antas ng alchemy, si Gareth. Sa pagkakataong ito, gumawa siya ng 1 kilos ng kamay na parang hinahampas ang leeg. Ang ibig sabihin nito ay patayin si Mateo. Pero umiling si Mark Ing at sinabing, sa tingin mo ba ay napakadaling pakisamahan ang batang si Matthew? Tingnan mo kung sino ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga martial artist lang ng Void Mystic Realm ang marami. Wala rin si Flint. Hay! Ang sakit ng ulo. 1087. 3 Void Mystic Powerhouse lang ang dala niya. Sa loob ng Holy City, hindi bababa sa 5 Void Mystic Powerhouse ang nandito. Hindi naman siguro mahirap na harapin siya, di ba? Nakakunot ang noo na sabi ni Gareth. Ang banal na lungsod ang lugar kung saan nagtitipon ang mga powerhouse. Bagamat bihirang makita ang mga Void Mystic Powerhouse, hindi naman sila gaanong mahalaga sa banal na lungsod. Kahit wala ang pinakamalakas na Heaven Stabilizing Divine King at si Flint, walang sino man ang nangahas na kumilos ng ligaw sa banal na lungsod. Sumulyap si Mark Ing kay Gareth at sinabing may mapait na ngiti, kakalabas mo lang sa pag-iisa at maaaring hindi mo pa alam. Ang kasalukuyang Mateo ay hindi na ang Matthew na buong pusong nag-aaral ng alchemy daw. Ang lakas ng banal na lungsod, kahit ang isang hanggal ay nakakaalam. Para manggahas siyang gawin ito, maaari kayang may maasahan siya. Ang batang ito ay may hawak na banal na artifact. Kung ganoon lang siya kadaling pakitunguhan, sa tingin mo ba ay hindi ito pagnanasaan ni Cloud Sky, ang lalaking iyon?
Nang marinig ni Gareth ang dalawang salitang banal na artifact, hindi sinasadyang nanginag ang buong katawan niya, at napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Kakaalis lang niya sa kanyang pag-iisa at wala talaga siyang alam tungkol sa mga nangyayari sa labas ng mundo. Hindi ko inakalang si Matthew, na nawala sa loob ng 20 taon, ay mayroon palang napakahalagang kayamanan ngayon. Kung gayon, lalabas tayo para pag-usapan ang mga bagay-bagay kasama siya. Kapag natalo siya, hindi naman pwedeng maging malaya siya sa kahihiyan, at makapag-refine pa ng mga libreng table task dito, di ba? Napaisip si Gareth at sinabing. Kamakailan lang ay umalis siya sa kanyang pag-iisa at nagkaroon muli ng bagong kaalaman tungkol sa alchemy daw. Mabuti naman at hihiramin niya ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang lakas sa harap ng mundo. Sinulyapan siya ni Marking at bumantong hininga, baka hindi ka maniwala kung sasabihin ko. Ikaw mismo ang pumunta at tingnan kung paano niya ni-refine ang mga table tasks. Sa loob ng 20 taon, hindi nabawasan ang lakas ng kanyang alchemy path, kundi lalo pa itong bumuti. Kung mayroon siyang Divine King Cultivation Realm ngayon, malamang na hindi pa matatalo ang kanyang alchemy path strength kay Richard bago mamatay. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Gareth, na puno ng hindi makapaniwala. Kalalabas lang niya sa kanyang pag-iisa at tinawag siya ni Marking, at wala pa siyang oras para tingnan ang pagpipino ng mga table tasks ni Mateo. Pero dahil sa malaking kaguluhan na dulot ni Mateo, imposibleng hindi pansinin ni Marking. Matagal na niyang pinagmamasdan ng palihim si Mateo na nagpipino ng mga tableta. Ayos lang sana kung hindi niya ginawa, pero ang obserbasyong ito ay talagang nagpatakot sa kanya. Hindi niya akalain na ang pagpino ng Tearsham na medicinal pills ay magiging ganito ka-simple. Kahit para sa mga Matthew noon, imposibleng maabot ang ganitong antas. Nangangahulugan lamang iyon na ang kasalukuyang lakas ni Mateo sa landas ng alchemy ay mas malakas pa kaysa kanyang nakaraang buhay. Hahanapin ko siya ngayon para makipagkompetensya sa alchemy, hindi ba't hinahanap ko ang sarili kong sampelan sa mukha? Ayos lang sana kung manalo sila, pero kung matatalo talaga sila, hindi maiangat ng Alchemist Association ang kanilang ulo. 20 taon pa lang ang nakalipas, siya. Anong karapatan niya? Pakiramdam ni Gareth ay masyadong hindi makatwiran ang mundong ito. Sa loob lamang ng 20 taon, napabuti lamang niya ang maliit na pahiwatig na iyon at tinatapik na niya ang kanyang sarili sa likod. Pero siya, si Matthew, ay narating na ang tunay na tugatog ng banal na kaharian na ito. Ano ang tunay na tugatog? Iyan ang mga katulad ni na Flint at Richard. Tiwala si Gareth sa kanyang kakayahan sa alchemy. Ngunit kumpara kay Flint, tanging pagtanggap lamang ang kaya niyang gawin. Bumantong hininga si Marking at sinabing may mapait na ngiti, isa itong tunay na henyo. Kahit na maubos natin ang lahat ng lakas ng ating buhay, hindi rin tayo makakahabol. Kahit ayaw kong aminin, ang titulong iyon na itinuturing na pinakamalapit sa Alchemy God Realm, ay hindi biro. Iniisip mo nga naman, bukod sa kanya, sino pa ang may kakayahang makamit ang ganitong kataas sa edad na ito? Nawalan ng gana si Gareth. Pinabagsak siya ng mga salita ni Marking hanggang sa manginig at mamula ang kanyang buong katawan. Hindi ito pwede, hindi rin iyon gagana, kung gayon ano ang dapat nating gawin? Medyo bigong sabi ni Gareth. Walang magawang sabi ni Marking, kalimutan mo na, batang yan na gumagawa ng laking kaguluhan, hindi ba't para pilitin akong hanapin si Cloud Sky? Aalis na ako, ha? Hindi nagatubili si Marking at agad na lumapit upang hanapin si Cloud Sky. Maaaring piliing huwag harapin si Mateo at iwasang makipagkita sa kanya, ngunit sa harap ni Marking, hindi niya magawang baliwalain. Malaki ang naitulong ng Alchemist Association para magkaroon ng ganitong kasaganaan ang sitwasyon ng Holy Region ngayon. Bukod pa rito, ang Alchemist Association ay sumasaklaw sa buong Divine Realm. Mula sa isang tiyak na antas, kinontrol nito ang bawat sulok ng Divine Realm. Ito ay isa pang uri ng paraan ng paghahari, ngunit ito ay lubos na epektibo. Isinantibi ang mga opisyal na gawain, kinailangan din ni Cloud Sky na humingi ng tulong kay Marking. Ang mga medicinal pills na kailangan ng kanyang level, tanging si Marking lamang ang makakapagpino nito.
Kung talagang ipipilit nila ang Alchemist Association sa isang sulok, hindi rin kakayanin ng Holy City ang mga kahihinatnan nito. Nang magkita kami, punong-puno ng hinanakit si Mark Ing. Cloud Sky, anggulo sa labas, huwag mong sabihin na wala kang alam. Ano ang balak mo rito? Maaari kayang ang reputasyon ng asosasyon ay makabubuti sa banal na lungsod? Tanong ni Mark Ing nang may pag-aalala. Sa simula, ang nasa isip pa rin ni Cloud Sky ay ang umupo at panoorin ang mga tigre na maglaban. Ngunit hindi niya inakalang hindi man lang nagpakawala ng utot ang Alchemist Association, kaya agad na sumugod si Mark Ing. Haha, matandang lalaki, huwag kang menas. Paano naman ganoon ang intensyon ng Cloud na yan? Akala ko pa nga bigla kang lumabas at sinira ang prestihiyo ng punk na yan. Hindi ba't pagkakataon ito para maglakad ng nakataas ang ulo sa inyo? Natatawang sabi ni Cloud Sky. Ayos lang sana kung hindi sinabi ni Cloud Sky, sa sandaling sinabi niya ito, lalong nagalit si Mark Ing. Maglakad ng nakataas ang ulo ko. Ano ang makakalaban ko sa kanya? Makikipagkompetensya sa mga Mystic Grade Medicinal Pills. Napakaraming tao sa Heavenly Saint Plaza, gusto mo bang pakapilan ng matandang ito ang balat sa mukha ko para apihin ang isang initial rank na Alchemy Emperor? Galit na sabi ni Mark Ing. Sabi ni Cloud Sky nang may mapang ipong ngiti, kung gayon, makipagkompetensya ka sa tier siyam na medicinal pills. Matandang lalaki, hindi kaya ng lakas mo na talunin ang isang third level daw profound brat. Kahit na naaga niya ang kapangyarihan at nabuhay muli, ang reputasyon niya bilang isang peak alchemy emperor ay naroon pa rin. Kung matatalo mo siya, walang magsasalita sa likod mo, tama ba? Sumulyap si Mark Ing sa kanya at ngumiti ng malamig nang hindi nagsalita. Sa harap ni Cloud Sky, hindi niya masasabing hindi siya ang katapat ni Mateo, di ba? Pero kahit hindi siya nagsasalita, halata na ang ibig niyang sabihin. Nang makita ito ni Cloud Sky, naunawaan niya sa kanyang puso at hindi niya napigil ang mamangha nang sabihin niya, napakalakas pala talaga ng batang ito. Malamig na ngiti ang sinabi ni Mark Ing, ano sa tingin mo? Hindi rin kaya alam ng matandang ito ang ganoong kasimpleng loika. Kailangan mo pa ba akong turuan? Ang ibig niyang sabihin ay, kung matatalo niya si Mateo, matagal na sana siyang kikilos. Bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Walang katapusang pagkamangha si Cloud Sky sa kanyang puso. Alam niya ang tungkol sa kaguluhan ni Mateo sa labas ngunit hindi niya rin ito pinansin. Si Mateo ay nasa third level daw profound pa lamang sa kasalukuyan. Kahit na mayroon siyang lakas ng alchemy path gaya ng dati niyang buhay, hindi rin niya mailalabas ang buong lakas niya. Ang isang veteranong guro tulad ni Mark Ing, ang pakikitungo sa kanya ay hindi dapat maging problema. Hindi niya inaasahan na hindi pa sila nakikipagkompetensya, at agad na sumuko si Mark Ing. Ang muling pagkakatawang tao ni Mateo ay tumagal lamang ng humigit kumulang 20 taon. Sa loob ng 20 taong ito, tiyak na ibinuhos niya ang halos lahat ng kanyang enerhiya sa landas ng pakikipaglaban. Pagkatapos ay dumating ang problema, saan siya nagkaroon ng labis na enerhiya para ipagpatuloy ang pag-aaral ng alchemy na daw. Nang makitang tahimik si Cloud Sky, malamig na sumangot si Mark Ing, Cloud Sky, wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo, ipadala mo si Matthew para sa akin. Kung hindi, maaari mo nang kalimutan ang pagkuha ng kahit isang medicinal pill mula sa Alchemist Association mula ngayon. Susundin ng matandang ito ang sasabihin ko. Paalam. Hindi rin binigyan ni Mark Ing ng pagkakataong magsalita si Cloud Sky. Pagkasabi niya ng pangungusap na ito ay agad siyang umalis. Sumimangot sandali si Cloud Sky at inutusan ang mga tao, tawagin si Junie para imbitahan si Mateo. Agad-agad. Kaagad. 1088. Nang dumating si Junie sa Heavenly Saint Plaza, para siyang nakakain ng langaw sa kanyang puso. Hindi niya talaga maintindihan. Sinabi na ni Lord Cloud Sky na hindi niya makikilala si Mateo, kaya bakit niya ito pinapunta at hinanap ng may pag-aalala. Bukod pa riyan, kinailangan pa niyang magkaroon ng kaaya-ayang mukha at siguraduhing mag-imbita. Ito. Hindi ba't pagnanasa ito sa buhay ng isang tao? Paminsan-minsan ay sunod-sunod na sigaw ng pagkagulat ang nagmumula sa Heavenly Saint Plaza. Pawang mga sigaw iyon ng pagkagulat dahil sa mahusay na kasanayan sa alchemy ni Mateo.
Nagpino na si Mateo ng isang araw at isang gabi sa plaza at nakapagpino na ng mahigit 20 gamot. Gayunpaman, nang makita ng mga taong iyon ang maladyos na kasanayan sa alchemy ni Mateo, pakiramdam nila ay nalilito pa rin sila sa pagkamangha. Ang pagiging pino ng isang tugatog na alchemy emperor ay hindi nakikita ni Newman. Masyadong bago. Tumigil kayong lahat para sa akin. Malakas na sigaw ni Junie sa malamig na boses. Nabigla sa takot ang mga daw profound powerhouse na iyon dahil sa dagandong na ito. Agad na nagpasiklab ang kanilang sama ng loob dahil sa pressure na iyon sa Void Mystic Realm. Nang muling tumingin, si Junie pala iyon, ang punong luklukan ng Purple Gold Hall. Labi silang namangha. Lalo na iyong mga martial artist ng Dao Profound Realm na hindi pa nakakarating sa kanilang turno. Hindi mapigilan ng bawat isa ang mapaiyak sa sama ng loob. Sa hitsura ni Junie, halatang naghahanap ito ng gulo. Tila sa wakas ay hindi na nakapagpigil ang banal na lungsod at makikialam na. Sa ganitong paraan, hindi ba't wala ng paraan para mapino pa ang kanilang mga gamot? Pinaghiwalay ni Junie ang karamihan at lumapit kay Mateo, ngunit agad siyang pinigilan ni Chen Ao. Kumunat ang noo ni Junie at malamig niyang sinabi, "Ano? Ang lugar na ito ay ang banal na lungsod. Nangangahas ka bang kumilos ng walang pakundangan dito?" Mapanghamak na sabi ni Chen Ao, isang sanggol na hindi pa ganap na tumutubo ang buhok, ginagamit ang banal na lungsod para takutin ang lolo Ao mo. Magiging mabangis ang tatay mo ngayon, kaya paano na lang? Kung maglalakas loob kang guluhin ang pagpipino ng tableta ng kanyang kamahalan, naniniwala ka ba na susuntukin ka ng tatay mo hanggang sa hindi ka makilala ng nanay mo? Sus Mariosep. Huminga ng malalim ang lahat. Isang taong nang-ahas na maging malaganap sa banal na lungsod, ito pa rin ang unang beses na nakakita sila. Si Junie ang punong disipulo ng Purple Gold Hall. Bukod pa rito, isa siyang Void Mystic Powerhouse. Kaya na nitong kumatawan sa saloobin ng banal na lungsod. Bukod dito, alam nilang lahat na ang punong disipulo ng Purple Gold Hall na ito ay hindi ganoon kadaling pakisamahan. Habang inaakala ng lahat na sa isubog si Junie, isang bagay ang nangyari na ikinaluwa ng kanilang mga mata. Noong una, talagang nagwala si Junie. Ngunit nang maalala ang mga salita ni Lord Cloudsky, pilit niyang pinigilan ang kanyang galit at sinabi sa malamig na boses, "Kung gayon ay hihintayin ko siyang matapos sa pagpino." Pagkatapos magsalita, niyakap ni Junie ang kanyang espada at umatras sa isang tabi at malamig na tinitigan si Mateo na nagre-refine ng mga table tasks. Nalaglag ang mga bola ng mata sa sahig. Kailan naging napakasarap kausap ang Junie na ang kay-abangan ay umabot na sa ulap. Tumingin sa kanya si Chen Ao at sinabi rin ito ng may malamig na ngiti, "Mabuti at matino ka." Sa tabi, unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Junie habang pinapanood si Mateo na pinoproseso ang mga tableta. Nakakita na siya ng mga table tasks na pino bago pa man si Mateo. Pero ang kasalukuyang Mateo ay tila mas makapangyarihan pa kaysa sa dati. Bago ito, tinawag siya ni Cloudsky at pinagsabihan ng harapan, ngunit hindi nagbigay ng dahilan para imbitahan si Mateo. Pero ngayon, tila medyo naiintindihan na niya. Kahit mayabang si Junie, isa rin siyang napakatalinong tao. Dahil sa pag-aatubili ng Alchemist Association sa pagkilos, iniugnay ito sa pagbabago ng ugali ni Cloudsky, sa wakas ay naunawaan niya ito. Pero kahit hinayaan niya itong pumunta at imbitahan si Mateo, 100 beses pa rin siyang ayaw. Walang duda, tiyak na hindi siya bibigyan ni Mateo ng magandang ugali sa maikling panahon. Tila mas matagal ang ginugol ni Mateo kumpara dati sa pagpino ng medicinal pill na ito. Sa simula, inabot siya ng halos 4 na oras para mapino ang isang tier sham na medicinal pill, mas maikli pa nga ang oras. Pero ang gamot na ito ay pino na ng buong 4 na oras. Hindi mapakali at hindi mapakali si Junie sa tabi ngunit wala siyang magawa. Hindi niya alam pero naintindihan ito ng ibang mga martial artist. Sinasadya siyang isabit ni Mateo para matuyo. Sa wakas, natapos na rin ang gamot na ito. Si Junie, na nauubusan na ng pasensya, ay agad na humakbang paarap, pinigilan si Mateo, at sinabi ng may malungkot na tingin, "Matthew, maaari ba akong mag-usap?"
Gayunpaman, parang hindi siya nakita ni Mateo, lumibot siya lampas sa kanya at lumapit sa tabi ng isang daw profound realm martial artist, at buong pusong ibinigay ang medicinal pill sa kabilang panig. Transcendent grade medicinal pill na naman. Tunay na kahanga-hanga si Lord Matthew. Ang mga medicinal pills na pino nitong 2 araw, bawat isa ay transcendent grade. Hindi ko alam kung sino ang bamaantong hininga ng paghanga sa gitna ng karamihan. Lubos din ang naramdaman ng lahat at tumango. Napakalakas ng lakas ng panggamot ng Tier Sham na withered glory pill na ito. Sa kasalukuyan mong lakas, hindi mo ito lubos na mapipino. Sa oras na iyon, magdudulot ito ng malaking pinsala sa iyong mga panloob na organo. Pagkatapos bumalik, maaari kang maghanap ng Essence Creek Spirit Milk upang matuno ang tabletang ito, pagkatapos ay hatiin sa 5 beses upang kainin. Sa ganitong paraan, hindi lamang nito mapapahintulutan kang masipsip ng sapat ang lakas ng panggamot ng medicinal pill, wala ring magiging anumang side effects. Naiintindihan mo ba? Utos ni Mateo sa martial artist na iyon. Ang martial artist na iyon ay may hitsura ng pasasalamat. Nagpatira pa sa lupa, at sinabi, "Maraming salamat po, Panginoong Matthew." Nakangiting sabi ni Mateo, "Hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Sino ang susunod?" Kasabay ng tanong na ito ay ang ganap na katahimikan. Kasalukuyang nakatitig si Junie na parang isang tigreng nananakmal. Sino ang nangahas na sumagot sa kanya? "Matthew, ito ang banal na lungsod. Kasalukuyan akong nakatayo rito. Kung wala ang aking pagsang-ayon, sino sa kanila ang maglalakas loob hanapin ka para pinuhin ang mga table tasks?" Sabi ni Junie nang may malamig na ngiti. Lumingon si Mateo at tiningnan siya habang nakangiting sinabi, "Ganoon ba? Kung gayon, ibig sabihin, hanggat wala ka rito, mahahanap nila ako para sa pagpipino ng mga tableta." Natigilan si Junie at hindi pa niya maintindihan kung ano ang nangyayari nang sabihin ni Mateo kay Chen Ao, "Matandang Ao, palayasin mo ang maingay na lalaking ito." "Opo, Ginoo." Tuwang-tuwa si Chen Ao at akmang gagawa ng paraan para harapin si Junie. Sumimangot si Junie, at galit na sinabi, "Matthew, napakawalang katiyakan mo. Hindi ako nandito para makipag-away sa iyo. Gusto ko lang kayong imbitahan na bumisita sa Heavenly Saint Pagoda. Ang Heavenly Saint Pagoda ang sentro ng banal na lungsod, at ang lugar din kung saan naroon ang 3 titan ng banal na lungsod. Masasabing ang Heavenly Saint Pagoda ang utak ng banal na lungsod." Walang pakialam na sabi ni Mateo, "Nag-iimbite ng mga tao. Mayroon bang nag-iimbite ng mga tao na katulad mo? Ang libreng pagpipino ng mga table tasks ng batang master na ito ay nakikinabang sa mga martial artist ng banal na lungsod. Pinagbabantaan mo pa nga sila. Ano ang mga intensyon mo?" Isa-isang tumatak sa puso ang mga sinabi ni Mateo. Nandilim ang mukha ni Junie, at sinabi niya, "Naghihintay sa iyo si Lord Cloudsky sa Heavenly Saint Pagoda." Nang marinig iyon ni Mateo, gulat na tanong niya, "Cloudsky? Hindi ba't nasa loob siya ng isang pribadong lugar, walang nakikitang tao?" Si Lord Cloudsky ay isa sa 3 titan ng banal na lungsod. Sa bawat pagpasok niya sa isang pribadong lugar, makakaapekto ito sa kaligtasan ng banal na lungsod. Kung gusto niyang nasa isang pribadong lugar, hayaan siyang manatili sa isang pribadong lugar ng mas matagal pa. Paano ako makakapunta at makakakilala sa kanya? Ang mukha ni Junie ay naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Hinailapan pa niya palabas si Cloudsky. Hindi niya inakalang hindi magpapakita ng mukha si Mateo. Noon, ginamit ni Cloudsky ang pag-iisa bilang dahilan. Pero ngayon, ginamit ni Mateo ang mga salitang ito para gumanti. Nakakainis talaga. Nagpatuloy si Mateo nang walang pagmamadali, "Bumalik ka at sabihin kay Cloudsky, sabihin mong marami akong oras. Kaya hayaan mo siyang dahan-daang mag-isa. Hindi mo kailangang magmadali." Mainit pa rin ang loob ng mga martial artist ng banal na lungsod, at napakalaki rin ang kanilang pangangailangan sa mga medicinal pills. Mabuti na lang, maaari kong hayaang magsanay ang aking ilang mga estudyante at mga lolo. Kapag lumakas ang lahat at umatake ang lahi ng mga demonyo, magkakaroon din ng karagdagang katiyakan ang ating sangkatauhan. Nanginig ang lahat mula ulo hanggang paa sa mga sinabi ni Mateo. Lahi ng demonyo. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Lord Matthew?
Natigilan din si Junie, hindi niya inaasahan na sasabihin ni Mateo ang mga ganoong salita. Ang usapin ng lahi ng mga demonyo, tanging ang tatlong Titan, sa antas na iyon, ang nakakaalam. Bagamat isa siyang void mystic powerhouse, hindi pa siya lubusang nakapasok sa tunay na nucleus ng Holy City. 1089. Panginoon Mateo, ngayon lang, sinabi mo ba? Lahing halimaw. Natatarantang sabi ng isang makapangyarihang Diyos na hari. Bagamat kakaunti ang mga alamat ng lahi ng mga demonyo, hindi naman lubos na ignorante ang mga martial artist ng Divine Realm. Sa kasaysayan, ilang beses nang naglaban ang sangkatauhan at ang mga demonyo. Imposibleng hindi mag-iwan ng kahit anong bakas. Maliban na lang, ang mga alamat ay mga alamat pa rin naman. Ngayong nabigkas na ito ni Mateo, ibang pakiramdam na ang naramdaman niya. Oo. Panginoong Mateo, ang lahing demonyo na nabanggit mo lang ngayon, ano ba ang nangyayari? Tanong ng isa pang makapangyarihang Diyos na hari. Mararamdaman ng isa na medyo nag-iba ang atmosfera sa plaza. Isang uri ng atmosfera na tinatawag na takot ang unti-unting kumalat. Sa mga pira-pirasong alamat, ang lahi ng mga demonyo ay kilala sa pagiging makapangyarihan. Halos taglay nila ang mga katawang walang kamatayan. Matthew, sabihin mo nga ng diretso. Ano ba ang nangyayari? Tanong ni Junie nang may mapanglo na tingin. Sa oras na ito, isang nakapangangilabot hanggang sa sukdulang pressure ang bumaba mula sa langit. Isang matandang lalaki na nakasuot ng marangyang damit ang nakatayo sa ere, lumilitaw sa kalangitan sa itaas ng Heavenly Saint Plaza. Panginoong Cloud Sky. Si Cloud Sky po. Nagbibigay pugay kay Lord Cloud Sky. Nagbibigay pugay kay Lord Cloud Sky. Ang matandang lalaking ito na nakasuot ng Mar-Eagle na damit ay isa nga sa tatlong Titan ng banal na lungsod, si Cloud Sky. Ang tatlong Titan ng banal na lungsod ay may hawak na napakahalagang posisyon. Bawat isa sa kanila ay katumbas ng 10 dakilang banal na hari. Kahit na wala si Cloud Sky sa hanay ng 10 dakilang banal na hari, iyon ay dahil 10 dakilang banal na hari lamang ang napili ng Heaven's Secret Tower. Ang lakas niya ay hindi rin naman mas mababa kumpara sa 10 dakilang banal na hari. Sa sandaling lumitaw si Cloud Sky, ang mga martial artists sa banal na lungsod ay yumuko bilang pagsuko. Ang tatlong Titan ang siyang mga Diyos sa kanilang mga mata at puso. Huhu, nakababatang Kuya Lawson, maraming taon na tayong hindi nagkikita, mas kitang-kita pa ang iyong kagandahan kaysa dati. Nagtago ang matandang lalaking ito ilang araw na ang nakalipas, kaya napabayan niya ang nakababatang kuya. Sana ay hindi ito magalit. Hinaplos ni Cloud Sky ang kanyang balbas at nakangiting sinabi kay Mateo. Ang galing talagang umarte ng matandang ito. Masama ang tingin ni Mateo sa matandang asong ito sa kanyang puso. Ang kanyang hitsura ay talagang angkop. Sasabihin na niya sana ang tungkol sa lahi ng demonyo, ngunit biglang lumabas ang lalaking ito. Malinaw na sinadya ito. Pero, dahil personal na dumating si Cloud Sky, hindi nararapat para sa kanya na magpatuloy sa pagsasalita ng ilang bagay. Tumingin si Mateo kay Cloud Sky at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, huho, hindi naman sa pagpapabeya. Mainit pa rin ang loob ng mga kapatid sa banal na lungsod. Naisip ko pa nga na mag-iisa si Kuya Cloud Sky ng 8 hanggang 10 taon, mas mabuting malapit na lang ako sa lahat. Alam ni Cloud Sky na sadyang tinataboy siya ni Mateo. Kalimutan mo na ang mga 8 hanggang 10 taon, sa bilis ng iyong pag-iisip, hindi ba't ang buong banal na lungsod ay mababaligtad mo sa loob ng ilang araw pa? Haha, tingnan mo ang sinasabi ng nakababatang kuya. Kakaintindi lang nitong matandang ito kamakailan at nagtago ng 1 buwan. Nagkataon lang na lumabas ako ng pag-iisa ngayon at hinayaan kang imbitahan ka ni Junie. Sino ang mag-aakala na hindi natupad ng batang ito ang inaasahan at na-offend pa ang nakababatang Kuya Lawson? Pagbalik ko, tiyak na parurusahan ko siya ng husto. Paano naging ganoon kadaling pakisamahan ang isang tusong matandang soro na tulad ni Cloud Sky? Habang nagsasalita, walang anumang leakage na nangyari, kaya hindi nito nabibigyan ng pagkakataon si Mateo na maglunsad ng kahit anong atake. Naunawaan ni Mateo na anumang mabigat na parusa ay kalokohan lamang.
Kahit na si Junie ay isa lamang disipulo ng Purple Gold Hall, kung pag-uusapan ang katayuan, maihahambing siya sa isang elder. Mahigpit na parusahan. Paano parusahan? Ang mga salitang ito ay sinabi lamang para marinig ni Mateo. Maliban na lang, ang mga salitang ito sa pandinig ni Junie ay isang walang kapantay na kahihiyan. Sinabi talaga ni Lord Cloudsky na gusto niya itong parusahan sa harap ng napakaraming martial artist para sa isang outsider. Ngumiti si Mateo at sinabing, tinatrato ako ni Kuya Cloudsky na parang isang estranghero. Dahil sa katayuan ko, maaari kayang ibaba ko ang antas ko bilang isang junior. Hindi pa nakakapag-ayos si Junie ng sarili nang ang sentensya ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng isa pang 10,000 puntos na marahas na suntok, halos samuka ng isang bibig ng matandang dugo. Masyado itong nakakapag-arte. Napakagaling nitong mag-poster. Para kang kasing henerasyon ko, para iangat mo pa ang sarili mong katayuan ng walang anumang kahihiyan. Hindi ka ba nahihiya na sabihin ang mga ganitong salita? Pero sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na mas lalong hindi siya nasisiyahan, ang tanging kaya niya lang ay isubo ang mga sirang ngipin sa tiyan niya. Hindi ba niya narinig na paulit-ulit na tinawag ni Cloudsky ang nakababatang kuya? Si Cloudsky ang kanyang senior. Kung magkapatid ang dalawang taong tinatawag ang isa't isa, hindi ba't magiging senior niya si Mateo? Pero, sa pananaw ng ibang mga martial artist, walang anumang kalokohan ang mga sinabi ni Mateo. Ang mundo ng martial artist ang palaging nauuna sa pagiging iginagalang. Bago pa man ang reinkarnasyon, si Mateo ay nakikipag-usap na ng kapantay ng mga tulad ni Cloudsky. Ang pagsasabi na siya ay isang junior ay isang bagay na normal din. Kahit na nakalusot na si Junie sa Void Mystic, kumpara sa isang nilalang tulad ni Cloudsky, napakalaki pa rin ng pagkakaiba. Hindi lang iyon ang iniisip mismo ni Junie. Tumawa si Cloudsky at sinabing, ang laki ng puso ni nakababatang Kuya Lawson para maglayag ng bangka. Dahil ganoon nga, magpapasalamat ako kay nakababatang Kuya Lawson sa ngalan ni Junie, ang batang ito. Nakababatang Kuya Lawson, hindi ito lugar para mag-usap, ayos lang ba na magkaroon ng masiglang pag-uusap sa Heavenly Saint Pagoda? Hindi rin nagatubili si Mateo at tumango na lang. Ilalabas na si Cloudsky, libreng pagpipino ng gamot, natural lang na hindi na kayang ipagpatuloy ng dulang ito ang pag-arte. Pero hindi rin naman talaga nagpapanggap si Mateo. Bagaman bahagyang totoo o bahagyang mali ang mga sinabi niya, ang pagtulong niya sa mga taong ito na natural na magpino ng mga tableta ay may intensyon ding labanan ang lahi ng mga demonyo na naroon. Imposible para sa kanya na tulungan ang bawat martial artist na magpino ng mga tableta. Ang magagawa lang niya ay ang gawin ang lahat at hayaan na lang ang iba sa tadhana. Sa loob ng Heavenly Saint Pagoda, si Cloudsky ay tila walang kapantay na magiliw. Pero sa kaibuturan ng puso niya, sumasakit ang ulo niya para kay Mateo. Natuklasan niya na ang kasalukuyang Mateo ay hindi pala ganoon kaprangka na kabataan noon na tanging ang alchemy daw na lamang ang buong pusong hinahangad ngayon. Kahit maliit na pagkiling lamang iyon sa kanyang braso, tuluyan nang natalo si Cloudsky. Sa usapin ng Pocana, sa usapin ng mga pamamaraan, si Mateo ay talagang isang mapaminsalang kalaban. Pinag-iisipan niya sa kanyang puso kung paano niya mapapaalis ang dakilang Diyos na ito. Habang naghahain ng masarap na tsaa, umatras si Cloudsky sa isang tabi at tinanong si Mateo ng may mapang-akit ng ngiti, ano kaya ang dahilan ng pagpunta ng nakababatang Kuya Lawson sa banal na lungsod ngayon? Hindi sumagot si Mateo. Tiningnan lang niya si Cloudsky nang may ngiti na hindi naman talaga pag-aalinlangan, nakatitig hanggang sa manigas ang kanyang balahibo. Nakakakita ng mga multo. Anong klaseng hindi inaasahang engkwentro ang naranasan ng batang ito sa loob ng 20 taon? Muling isinilang ang buong pagkatao niya. Lihim na nagmura si Cloudsky sa kanyang puso. Tinatanong ito ni Kuya Cloudsky, hindi kaya ako makakapunta at mahahanap ka kung wala naman. Kung tutuusin, 50 hanggang 60 taon na rin tayong hindi nagkikita, habang si Cloudsky ay hindi alam ang gagawin, nakangiting sabi ni Mateo. Natigilan si Cloudsky, hindi inaasahan na sasabihin talaga ni Mateo ang mga ganoong salita. Akala niya ay babanggitin na ni Mateo ang usapin ng lahing demonyo sa sandaling buksan niya ang kanyang bibig at matagal na niyang naisip ang isang estratehiya para tumugon. Alinman sa dalawa, wala si Reynold.
Hanggat ginagamit niya ang hindi makapagdesisyon bilang dahilan at ibinibigay ang lahat kay Reynold, ayos lang. Pero hindi inakala ni Cloud Sky na nagsimula na palang makipag-usap si Mateo tungkol sa pang-araw-araw na buhay nila. Hindi mapaputok ang kanya na inihanda. Muntik nang mapigil ni Cloud Sky ang mga panloob na pinsala. Anong klaseng ekspresyon mayroon si Kuya Cloud Sky? Hindi kaya gusto ni Kuya Cloud na pumunta ang Lawson na ito para makita ka. Biglang kumunot ang noo ni Mateo at sinabi. Saka lang bumalik sa katinoan si Cloud Sky at dali-daling ikinumpas ang kamay at nakangiting sinabi, hindi, syempre hindi. Para maisip ni nakababatang Kuya Lawson si Kuya, sabik na si Kuya na maging masaya, paano ako hindi mag-aalala? Dahil dumating na si nakababatang Kuya, bakit hindi na lang manatili sa banal na lungsod at maglaro ng ilang araw pa? Nagbibigay daan din ito kay Kuya na may sigawa ang pagiging mabuting pakikitungo ng isang host. May pakialam ako sa puwet ko. Kung maglalakas loob akong magsalita ng kahit isang salita ng hindi pagsang-ayon, malamang pupunta ka agad sa plaza para magpino ulit ng mga tableta, di ba? Ang lalaking ito ay sadyang gustong-gusto ng masaksihan ang kaguluhan sa mundo. Nang marinig iyon ni Mateo, tumanggo siya at sinabing, dahil napakabait ni Kuya, nagpapasalamat si Lawson na ito kay Kuya sa iyong pagtanggap. 1090. Medyo nakakailang ang ngiti sa mukha ni Cloud Sky. Hindi niya inakalang umakyat pala si Mateo sa hukay kaya agad niya itong sinang-ayunan. Ano ang kahulugan nito? Maaari kayang plano ng batang ito na manatili para lumaban sa isang matagalang digmaan. Natuklasan ni Cloud Sky na hindi niya talaga maintindihan ang iniisip ni Mateo. Hindi talaga marunong maglaro ng baraha ang punk na ito ayon sa ayos. Malinaw na pumunta siya para sa usapin ng lahing demonyo at matagumpay din niya itong napilitang lumabas, ngunit nanatiling tikom ang bibig tungkol sa usapin ng lahing demonyo. Para saan ito naglalaro? Sinabi ni Mateo ang mga salita hanggang sa hindi na alam ni Cloud Sky kung paano siya susunod. Hindi alintana ni Mateo ang pagkailang ni Cloud Sky at nakangiting sinabi, ang banal na lungsod ang pinuno ng Divine Realm. Matagal nang hinahangaan ni Lawson na ito. Sa pagkakataong ito, maaari ko na lang samantalahin ang pagkakataong ito para makapaglibot ng maayos. Multo lang ang maniniwala sa'yo. Hindi masaya si Cloud Sky sa kanyang puso, ngunit may ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi, kung gustong mamasyal ni nakababatang Kuya Lawson, ang matandang ito ay maaaring maging personal na gabay. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi na kailangan yan. Maraming problema ang kinakaharap ni Kuya Cloud Sky araw-araw. Paano mo magagawang maglaan ng oras mula sa iyong mga pangunahing tungkulin at asikasuhin ang ganitong maliit na bagay? Bukod pa rito, marami pa ring tao sa Heavenly Saint Plaza ang naghihintay sa Lawson na ito na pumunta at magpino ng mga table tasks. Kung susundan ako ni Kuya Cloud Sky at magpino ng mga table tasks ng tuluyan, nakakabagot naman yun. Nawala ng imak si Cloud Sky. Umikot ng malaki ang batang ito at saka pa nga bumalik sa dati niyang paligid. Nagdilim ang ekspresyon ni Cloud Sky. Napansin din niya na matagal nang alam ni Mateo ang tungkol sa ugali ng banal na lungsod. Kaya naman, hindi niya binanggit ang kahit isang salita tungkol sa usapin ng lahi ng mga demonyo. Pero ngayon, patuloy na nagtagal si Mateo at hindi umaalis. Tila may iba pa siyang kahilingan. Pabalik-balik ang usapan, ewan ko kung gaano katagal magtatagal ang batang ito. Gibrat, ano ba ang kailangan mo? Pero binabalaan kita, huwag kang masyadong magpakalabas. Hindi mo kayang haplasan ang kiling ng banal na lungsod. Ang bilis ng pagiging agresibo ni Cloud Sky ay mas mabilis pa kaysa sa paglipat ng pahina ng isang libro. Ngayon lang, puro ngiti at palakaibigan pa rin ang nakikita niya. Sa sandaling ito, humampas siya ng may lakas na parang kidlat. Sa sandaling lumabas ang kanyang Void Mystic Realm Aura, ang pakiramdam ng pang-aapi ay direktang nagmula. Isang malalim na kapangyarihan ng mga batas ang agad na lumitaw sa katawan ni Mateo. Ang mapang-ipong sensasyon ni Cloud Sky ay agad na nawala. Nagbago ang ekspresyon ni Cloud Sky, at masungit niyang sinabi, mga batas ng banal na daw. Ikaw. Talagang naunawaan mo ang mga banal na inscription. Tiningnan siya ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti habang sinasabi, ang husay ni Kuya Cloud Sky sa pagiging masungit ay tunay na umabot sa rurok ng pagiging perpekto. Hinahangaan itong si G. Pero, kung sasabihin mong haplusan mo ang iyong bigot, parang nahaplos ko na ito dati. Pagkatapos noon, inimbitahan mo pa rin ako rito.
Hindi napigilan ni Cloud Sky ang pagyanig ng marinig iyon. Kailan pa naging ganito katigas ang dila ng batang ito? Itigil mo na ang panlilinlang mo. Dahil sa lakas at katayuan mo, kung talagang may tiwala ka sa akin na manatili ako, malamang matagal ka ng kumilos, di ba? Tungkol naman sa banal na artifact na ito kay Lawson, hindi ako naniniwalang hindi ka natitinag, patuloy ni Mateo na may kalmado at mahinahong anyo. Talagang natalo si Cloud Sky at agad na naalala ang kanyang aura, tumingin kay Mateo na parang nakakita ng multo. Hindi lang minsan o 2 beses na nakipag-ugnayan siya kay Mateo. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng kawalan ng makakain gaya ngayon. Bilang isa sa 3 titan ng banal na lungsod, si Cloud Sky ay laging may hawak na perlas ng karunungan, isinasaalang-alang ang bawat posibleng posibilidad. Pero sa harap ni Mateo, pakiramdam niya ay nakatali ang mga kamay at paa niya ngayon. Ano ba talagang kailangan mo? Tanong ni Cloud Sky na may nakasimangot na mukha. Walang pakialam na sinabi ni Mateo, gusto kong pumasok sa Blue Drain Wilderness. Nagbago ang ekspresyon ni Cloud Sky, at agad niyang sinabi, imposible. Hindi nagulat si Mateo sa reaksyon ni Cloud Sky. Kalmado lang siyang nagsabi, alam mo naman na ako ang anak ng langit, kaya gusto mo akong hayaang makipaglaban sa lahi ng demonyo nang walang kontrol. Kaya nga hindi mo ako ginawa ng aksyon. Pero gaano kalaki ang banta sa tingin mo sa lahi ng demonyo gamit ang kasalukuyan kong kaharian? Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cloud Sky. Halos mawala na siya ng malay. Alam na alam pala ni Mateo ang ganitong bagay. Ang utos ng anak ng langit, pati na rin ang usapin ng lahi ng demonyo, ay parehong mga sekreto ng banal na kaharian. Maraming mga napakabanal na lupain na may mababaw na pundasyon ang hindi man lang nakakaalam. Hindi niya inakalang matagal nang alam ni Mateo na siya ang anak ng utos ng langit. Ayos lang iyon, pero alam pa nga niya na alam ng banal na lungsod na siya ang anak ng utos ng langit. Medyo nakakailang pakinggan, pero wala nang hihigit pa sa pagkamangha sa puso ni Cloud Sky. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Mateo, at sinalubong niya ang tingin ni Cloud Sky ng ganito. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nakabawi na si Cloud Sky mula sa kanyang pagkabigla at huminga ng malalim sa kasinabing, paano mo nalaman? Kung ayaw mong malaman ng mga tao, mas mabuti kung hindi mo na lang ginawa. Kung paano ko nalaman, wala kang pakialam. Tinatanong lang kita, sang-ayon ka ba o hindi? Malamig na sabi ni Mateo. Pinaikit ni Cloud Sky ang kanyang mga mata at sinabing, kung hindi ako susang-ayon. Aalis na ako ngayon din. Pero hindi magtatagal, malalaman na ng buong Divine Realm ang maruming nakaraan ng Holy City. Ano sa tingin ninyo ang magiging pananaw ng mga martial artists sa buong mundo sa inyo? Tanong ni Mateo nang may malamig na ngiti. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa iyo o sa banal na lungsod? Malamig na sanggal ni Cloud Sky. Ang mga salita ko pa lang ay natural na walang kabuluhan. Pero kung ang mga inapo ng 4 na dakilang banal na halimaw ng rehiyon ng demonyo ay nagkaisa at nagsalita. 50,000 taon na ang nakalilipas, sila ang mga walang takot na lumaban sa madugong labanan. Sa tingin ko walang sino man ang may mas karapatang magsalita kaysa sa kanila, tama ba? Natuklasan ni Cloud Sky na ang mga bagay na alam ni Mateo ay higit pa sa kanyang inaakala. Alam ng matandang ito na may dugong dragon ka, pero gaano ka-proud ang mga supling ng 4 na dakilang banal na halimaw? Makikinig kaya sila sa utos mo? Malamig na sanggal ni Cloud Sky. Hindi naman sa wala sa mundo si Cloud Sky, kundi napakakaunti lang ng palitan ng impormasyon sa pagitan ng sangkatauhan at ng Demon Region. Medyo narinig na ito ng banal na lungsod tungkol sa pag-ambush ng Medicine King Hall sa White Tiger Clan. Pero ang iba pa, hindi niya alam. Lalo na ang mga panloob na usapin ng Asher Dragon Clan at White Tiger Clan. Mas lalong hindi gaanong nakakaalam si Cloud Sky. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, maaaring hindi mo pa alam, pero itong si Lawson ang kasalukuyang Panginoon ng angkan ng dragon. Samantalang ang kapatid ko, si White Light, ay may perpektong katawan ng puting tigre na mahirap makaharap kahit isang beses sa loob ng 100,000 taon sa angkan ng puting tigre. Sa tingin mo ba ay mayroon akong ganitong kakayahan o wala? Nanginig ang buong katawan ni Cloud Sky, at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Mateo. Gusto niyang makita mula sa mga mata nito na nagsisinungaling si Mateo. Ngunit, nabigo siya.
Hindi ko alam kung kailan, may hawak na karagdagang pamalo ng apoy si Mateo. Nang makita ang pamalo ng apoy na iyon, muntik nang malaglag ang mga mata ni Cloud Sky. Sa tingin ko dapat kang maging mausisa kung ano itong banal na artifact na nasa kamay ko. Dahil sa pundasyon ng banal na lungsod, hindi naman dapat hindi mo ito nakikilala, di ba? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. A Sacred Dragon Token. Ito. Paano ito nangyari? Bago pa mawala ang Divine Dao, nawala na ang Sacred Dragon Token. Bakit pa ito lilito sa mga kamay mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Cloud Sky. Sa sandaling ito, hindi na niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Mateo. Likas na alam ni Cloud Sky ang mga turo ng mga ninuno ng angkan ng dragon. Hawak ni Mateo ang Sacred Dragon Token, siya ang karaniwang Panginoon ng angkan ng dragon. Sa puntong ito, wala nang dapat pagdudahan. Maliban na lang, labis siyang naguluhan. Bakit kikilalanin ng Supreme Divine Artifact ng Dragon Clan si Mateo, isang tao, bilang kanilang pinuno? Habang nakatingin sa Sacred Dragon Token na nasa kamay ni Mateo, biglang naisip ni Cloud Sky na sapilitang agawin ito. Alam niya na ang Sacred Dragon Token na ito ay hindi isang ordinaryong banal na artifact, kundi isang maalamat na makalangit na banal na artifact. Kahit noong Divine Dao era, napakabihira rin ito. Gayunpaman, pagkatapos ng matinding paghihirap ng pag-iisip, sa wakas ay sumuko pa rin siya. Ang utos ng anak ng langit ang may hawak ng utos ng langit. Hindi pa nagkaroon ng pagkakamali simula pa noong unang panahon. Gaano man siya kalakas, si Cloud Sky, hindi rin niya kayang labanan ang langit. Masyado ng sobra ang pagkabigla na ibinigay sa kanya ni Mateo ngayon. Hindi niya talaga maisip kung ano ang naranasan ni Mateo sa loob ng 20 taon. Sige, pangako ko sa'yo. Pero mag-isa ka lang makakakapasok. Sa wakas ay nakipagkasundo na rin si Cloud Sky. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.